Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 831 hanggang 840. Nagbahagi si Lu Zuoxi ng mga lihim. Tiningnan ni Yang Yiu sina Wang Zongren at Ouyang Yuqing at sinabing, bukas ipapadala ko ang lahat ng sinaunang mandirigma sa mundo ng bundok at dagat, at pagkatapos ay mawawasak ang daanan ng bundok at dagat sa disyerto na poplar forest. Para sa inyong dalawa, maaari kayong dumaan sa isa pang daanan sa hinaharap. Pagkatapos ng ilang tagubilin, tinapik ni Yang Yiu ang mga kilay ni Wang Zongren at Ouyang Yuqing at direktang itinuro ang lokasyon ng sikretong daanan sa kanilang isipan. Sa ngayon, natapos na ang lahat, at naghihintay silang umalis. Yumuko si Wang Zongren at umalis. May sasabihin ang amo at ang may bahay, at ayaw niyang maging bumilya. Pagkaalis ni Wang Zongren, kinausap ni Ouyang Yuqing si Yang Yiu, at ito ay hindi hihigit sa ugali ng kanyang anak na si Ouyang Leilei ngayon. Bilang tugon, ngumiti si Yang Yiu ng mapait at sinabing wala siyang pakialam. Sa halip, inaliw niya si Ouyang Yuqing, at pagkatapos ay ipinaliwanag ang ilang bagay kay Ouyang Yuqing. Ang boses ni Wu Maqio ay umalingaw-ngaw sa labas ng pinto, Mr. Gusto kang makita ni Lu Protector. Pakiusap na pumasok si Lu Protector. Medyo nagulat si Yang Yiu. Hindi niya alam kung ano ang gustong pag-usapan ni Lu Zuoxi sa kanya nang huli na. Tumayo si Ouyang Yuqing at sinabi, kung gayon, mauna na ako. Sige na at kausapin mo si Leilei. Ang ibinigay ko sa iyo ay ang cultivation resources na inihanda ko para kay Leilei. Kung gusto niyang pumasok sa mundo ng paglilinang sa hinaharap, tandaan na ibigay ito sa kanya. Gayon din, huwag kalimutan ang lihim na pamamaraan na itinuro ko sa iyo. Ang paraan ng pagpino ng Yunmen Dongtian ay kailangang makumplito sa loob ng 3 taon. Kung walang angkop na kandidato sa hinaharap, maaari mong isama si Yunmen Dongtian pagdating mo sa Mountain and Sea Realm. Seryosong nagsalita si Yang Yiu. Ipinaubaya niya kay Ouyang Yuqing ang lihim na paraan ng pagkontrol kay Yunmen Dongtian. Well, tatandaan ko. Namula si Ouyang Yuqing at umalis. Lumakad si Lu Zuoxi sa bulwagan at tumango kay Ouyang Yuqing. Sa sandaling ito, lumabas si Ouyang Yuqing at dumiretso sa silid ng kanyang anak na si Ouyang Leilei. Kailangan niyang sabihin sa kanyang anak ang tungkol sa hamak na si Wang Ming. Ngayon para sa kanila at sa kanilang anak, si Wang Ming ay naging kasaysayan, at si Yang Yiu ay isang kamag-anak at suporta sa kanila. Ayaw ni Ouyang Yuqing na magkaroon ng sama ng loob ang kanyang anak kay Yang Yiu. Nag-iisip tungkol sa isang bagay, pumasok si Ouyang Yuqing sa silid ng kanyang anak na babae. Sa sandaling ito, naupo sina Lu Zuoxi at Yang Yiu sa bulwagan. Alam ni Yang Yiu na si Lu Zuoxi ay pumunta sa kanya sa kalagitnaan ng gabi, kaya malamang na may gagawin siya, kaya direktang nagtanong siya, ngunit ano ito? Ibinaba ni Lu Zuoxi ang tasa ng tsaa, tumingin kay Yang Yiu at sinabing, aalis tayong lahat pagkatapos bukas, at may gusto akong sabihin sa iyo. Sige, sige. Hindi na nagtanong pa si Yang Yiu. Yiu, naghihintay na magsalita si Lu Zuoxi. Sa katunayan, mayroon siyang malabo na pakiramdam na hindi magiging ganoon kadali para sa magkapatid na Lu na lumitaw sa Earth, at dapat mayroong isang bagay. He had this feeling since he met them that year. Kaya lang walang pakialam si Yang Yiu. Para sa kanya, lahat ay may sikreto, at ang labis na pagtatanong ay hindi maganda. Naniniwala siya na sasabihin sa kanya ni Lu Zuoxi ang kanyang nalalaman. Ngayong gabi, mukhang sasabihin sa kanya ni Lu Zuoxi. Oo nga, tumingin si Lu Zuoxi kay Yang Yiu at direktang sinabi, mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, kami ng aking mga kapatid na babae ay pumunta sa Earth para sa isang layunin, at mayroong 6 na pangunahing puwersa sa Mountain at Sea Realm na sumama sa amin. Gayunpaman, maliban sa aking mga kapatid na babae, ang lahat ay pinatay ng tagapag-alaga ng Earth. Kambal kami ng mga kapatid ko. Matapos masira ang aking pisikal na katawan, nagtago ako sa katawan ng aking kapatid na babae, at kami ay nakaligtas dahil sa symbiosis ng aming mga kaluluwa. Mamaya, niligtas mo kami. Sa katunayan, kung hindi mo sinira ang porma sayo noong taong iyon, hindi namin alam. Paano? Matagal na kailangan nating isil ang ating sarili sa formation, baka mas matagal pa. Dito ay huminto si Lu Zuoxi at sinabing, nawala ako sa paksa. Patuloy nating pag-usapan ang dahilan kung bakit tayo napunta dito. Well, medyo nakakalito. Hayaan akong ipaliwanag ng maikli. Sa katunayan, napunta tayo sa Earth dahil may sikreto ang ating mga ninuno. Ang unang emperador ng dinastiyang Qin sa Earth ay talagang mula sa Mountain and Sea Realm. Ang unang emperador ay dumating sa Earth at nagkatawang tao bilang Yingxing upang walisin ang mga bansa at itatag ang dinastiyang Qin. Sa katunayan, naghahanap siya ng isang misteryosong lugar.
Tinawag ito ng ilang tao sa Mountain and Sea Realm na sementeryo ng Diyos. Ano ang God's Cemetery? Narinig ko ito, Ginoo. Anyway, ito ay isang lugar na may magagandang kayamanan, at lahat ay gustong makuha ito. Usap-usapan na ang unang emperador ay natagpuan ng God's Cemetery at mastering ang paraan ng pagpasok sa God's Tomb Garden. May mga chismis na ang unang emperador ay isang sangla ng ilang malalaking puwersa sa Mountain and Sea Realm. Ang layunin ay upang mahanap ang God's Tomb Garden, ngunit hindi inaasahan ng mga pangunahing puwersa na ang unang emperador ay isang ambisyosong tao. Matapos mahanap ang God's Tomb Garden, gusto niyang tamasahin ito ng mag-isa. Hindi niya ipinaalam sa mga pangunahing puwersa, ngunit may mga taong ipinadala ng iba't ibang puwersa upang subaybayan siya. Siya, laging kailangang magbigay ng paliwanag. Upang malito ang mga tao sa likod niya, itinatag ng unang emperador ang Great Qin Huangling Mausoleum at idinisenyo upang patayin ang lahat ng mga taong sumusubaybay sa kanya. Ang aking ninuno ay isa sa kanila, ngunit siya ay sapat na maswerteng nakatakas at bumalik sa pagkatapos umalis sa Shanghai Realm. Kumalat ang balita, at ang klona ang unang emperador ay nakapasok sa God's Tomb Garden ay naiwan. Sinasabing ang pasukan sa God's Tomb Garden ay nasa mausoleum ng Qin Shi Huang, at ang lihim na paraan para makapasok sa God's Tomb Garden ay naiwan. Pumunta kami dito para hanapin ang sikretong ito. Gayunpaman, ang ating mga kapatid na babae ay nakabisado ang lokasyon ng tunay na mausoleum ng unang emperador, at ang lumilitaw sa bukas na ngayon ay sadyang nakakalito. Nakakalungkot na ang pasukan sa Imperial Mausoleum ay hindi simple, at hindi ka makapasok nang wala ang Nascent Soul Realm. Habang nagsasalita si Lu Zuoxi, isang maliit na brocade box ang lumitaw sa kanyang kamay at inilagay sa harap ni Yang Yiu. Pagkatapos ay sinabi niya, ito ang lokasyon ng tunay na mausoleum ng unang emperador. Naantig ang puso ni Yang Yiu. Kung ayon kay Lu Zuoxi, ang tunay na mausoleum ng unang emperador ay talagang ang lokasyon ng God's Tomb Garden, at ang pagpasok sa God's Tomb Garden ay nangangailangan ng isang lihim na pamamaraan, ngunit ang mga ninuno ng kanilang mga kapatid na babae ay sumunod sa unang emperador at pinagkadalubhasaan ang sikretong paraan upang makapasok sa God's Tomb Garden. Ang pagtatanim ni Lu Changqiu ay walang kapantay, ngunit natagpuan lamang niya ang lokasyon ng God's Tomb Garden, ngunit sinabi niya na hindi ito madaling makapasok. Gumugol siya ng maraming oras sa pag-aaral kung paano makapasok. Hindi alam ni Yang Yiu kung ang God's Cemetery ay isang magandang lupain ng kayamanan, ngunit tiyak na hindi ito simple. Paano ito magiging simple kung ito ay tinawag na lugar kung saan inilibing ang mga Diyos? Sa buong kasaysayan ng Jiusho, hinahanap ng mga tao sa mundo ng bundok at dagat at maging sa malawak na cultivation world ang God's Cemetery, na nagpakita kung gaano katangi tangi ang God's Cemetery. Ayon kay Lu Zuoxi, ang dakilang Qin Emperor ay ang tanging tao na nakapasok sa God's Tomb Garden sa libu-libong taon. At maaaring pangalawa si Lu Changqiu. Ngayong nailabas na ni Lu Zuoxi ang mapa at ang lihim na pamamaraan, si Yang Yiu ay maaaring ang ikatlong tao na pumasok sa God's Tomb Garden. Binuksan ni Yang Yiu ang brocade box, at sa loob ay talagang isang larawan ng balat ng hayop, na may mga tuldok sa ibabaw, na mukhang isang mapa, ngunit parang mga hindi kilalang rune, at hindi niya ito maintindihan. Sa pagtingin kay Lu Zuoxi, mapait na ngumiti si Yang Yian at sinabing, hindi ko talaga maintindihan ang bagay na ito. Mahinang sinabi ni Lu Zuoxi, na pag-aralan ko na ang lugar kung saan matatagpuan ang mapa, ngunit ang mga bituin dito ay mga rune secret, na siyang mga spelling para makapasok sa God's Cemetery. Hindi ko maintindihan. Tinitigan ni Yang Yian si Lu Zuoxi at sinabing, bakit mo ito ibinigay sa akin? Hindi ba't mas mabuti para sa inyo na mga kapatid na babae na magtamasa ng napakalaking kayamanan? Tumingin si Lu Zuoxi kay Yang Yian at sinabing, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan naming magkakapatid sa mundong ito. Minsan mo nang sinabi na pamilya tayo, kaya binigay ko sa iyo. Naantig si Yang Yian nang marinig niya ito. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Lu Zuoxi. Itinuring nila ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng pamilya at mga taong mapagkakatiwalaan. Ang mapa na ito ay mukhang kumikinang, ngunit maaaring isipin ni Yang Yian kung gaano kahalaga ang ibinayad ng magkapatid na Lu para dito. Ngayon ay inilabas nila ito nang hindi kumukurap at ipinakita sa kanya. Ang pagtitiwala lamang na ito ay sapat na upang ilipat si Yang Yian. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin si Yang Yian kay Lu Zuoxi at sinabing, ano ang gagawin mo? Nandito ako para humingi ng opinyon mo. Sabi ni Lu Zuoxi. Ibinaba ni Yang Yian ang mapa at inilagay ito sa brocade box, at seryosong nagsabi, sasabihin ko ang totoo. Ang aking opinyon ay ang kuryosidad ay pumapatay ng mga tao. Narinig ko ang tungkol sa God's Cemetery mula kay Lu Changqiu, mula sa mga magsasaka. Mula sa mas maraming tao.
Sinabi nilang lahat na ito ay isang malaking kayamanan at hindi mabilang na mga tao ang gustong hanapin ito. Pero dahil dito, pakiramdam ko ang God Cemetery ay isang malaking hukay, isang libingan. Ang pagpunta roon ay liligawan lamang ng kamatayan. Hindi mabilang na malalakas na tao ang naghahanap nito. Paano natin ito masisilip sa ating kasalukuyang antas ng paglilinang? Tumingin si Lu Zuoxi kay Yang Yian at sinabing, ang ibig mo bang sabihin ay huwag kang makisali at huwag isipin ito. Ang ibig kong sabihin ay huwag mo nang isipin iyon pansamantala. Ang mga mata ni Yang Yian ay kumislap sa isang sinag ng liwanag. Bilang isang magsasaka, kung makakatagpo siya ng isang malaking kayamanan ng paglilinang, isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya natutukso, ngunit alam niyang hindi siya makagalaw sa kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang. Higit pa rito, pumunta na si Lu Changqiu sa God Cemetery. Kung pupunta siya ngayon sa God Cemetery at makatagpo si Lu Changqiu, nililigawan niya si kamatayan. Hindi matukoy ni Yang Yian ang abnormal na antas ng paglilinang, ngunit tiyak na lampas ito sa labas ng katawan. Wala siyang kapares sa kanya. Ngumiti si Lu Zuoxi at sinabing, alam ko rin iyon. Sa totoo lang, ang ibig kong sabihin ay maaari tayong pumunta at tingnan kung saan muna ang mausoleum ng Qin Emperor sa mapa, at pagkatapos ay bumalik para malaman mamaya. Ang aking mga ninuno ay nagbayad ng halaga ng dugo para dito, at gayon din ang aking mga kapatid na babae. Ngayong nakahanap na ako ng ilang mga pahiwatig, ayaw kong hindi tingnan. Kaya hiniling ko sa iyo na pumunta dito ngayong gabi para samahan akong makita ang lugar. Mapait na ngumiti si Yang Yiu at sinabing, hindi mo man lang maintindihan ang mapa. Alam mo ba kung saan ang totoong mausoleum ng unang Qin Emperor? Lu kakaibang ngumiti si Zuoxi at sinabing, malayo ito sa langit at malapit lang. Kabanata 832, Soul of Lying Cow. Nang sabihin ito ni Lu Zuoxi, nag-flash ang isip ni Yang Yian, na parang may iniisip siya. Tumingin kay Lu Zuoxi, sinabi niya, hindi mo sinasabi na ang tunay na mausoleum ng unang emperador o ang pasukan sa sementeryo ng Diyos ay nasa aking bayan, tama ba? Ngumiti si Lu Zuoxi nang walang sinasabi. Oh my God, tumawa din si Yang Yian. Sa kasaysayan, ang lugar na ito ng kanyang bayan ay ang lugar kung saan sinimulan ng mga taga-Qin ang kanilang mga dragon, at ito rin ang lugar kung saan ipinanganak si Foxy, ang ninuno ng mga sangkatauhan. Kilala rin ito bilang bayan ng Nuwa at Xuanyuan. Kung ang kasaysayan ng Jiushou ay nakabatay sa pinagmulan ng mitolohiya, alam ni Yang Yian na ang kanyang bayan na TSCT ay isa sa mga nangunguna. Hindi imposible para sa unang emperador na magtayo ng tunay na mausoleum dito, ngunit ang pangunahing punto ay ang sementeryo ng Diyos ay talagang nasa lugar na ito. Pwede ba? Ito ay talagang posible. Nang gabing iyon, umalis sina Yang Yian at Lu Zuoxi. Anyway, sinabi ni Lu Zuoxi na natagpuan niya ang lugar, kaya okay lang na pumunta at tingnan. Ayon sa kahulugan ni Lu Zuoxi, hindi siya papayag na hindi tumingin. Gusto talagang tingnan ni Yang Yian. Ano ang hitsura ng God's Cemetery at ano ang nasa loob? Noon, wala silang balak pumasok, gusto lang nilang makita ang pasukan. Ngayon sa antas ng kanilang paglilinang, hindi sila nang ahas na makipagsapalaran. Makalipas ang kalahating oras, lumitaw sina Yang Yiu at Lu Zuoxi sa katimugang bahagi ng Yi County, sa tuktok ng Shigu Mountain. Sa katunayan, ito ay 30 milya ang layo mula sa likod na bundok ng Yun Village hanggang sa bundok. Ang Shigu Mountain sa Yi County ay hindi masyadong sikat, at maraming mga lokal ang hindi pa nakarinig tungkol dito, ngunit matagal nang naitala sa Shui Jingzhou na ang mga tambol na bato ay tumunog ng hindi tinatamaan, at nagsimula ang mga sundalo nang sila ay tumunog. Sa mata ng mga interesado, ito ay isang treasure land, ngunit ito rin ay isang lugar na bihirang puntahan ng mga tao. Dinala ni Lu Zuoxi si Yang Yiu dito. Sa pagtingin sa isang tumpok ng malaking kaguluhan, ang mga mag-aaral ni Yang Yiu ay lumiit. Marahil ay wala siyang makita noon, ngunit ngayon ay sikat na sikat ang tambak na ito ng mga bato. Tiningnan niya ito gamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, ngunit nakita niya ang isang madilaw-dilaw na kayumangging baka na nakahiga, at sa isang gilid ay isang tambol ng digmaan. Ang kaluluwa ng demonyo ay nagbabantay sa tarangkahan. Sabi ni Yang Yiu kay Lu Zuoxi. Sa katunayan, ang portal ay nasa bantan ng mga batong bundok. Kung gusto mong pumasok, kailangan mo munang isama ang nagbabantay na Lying Cow Demon Soul, at pagkatapos ay talunin ang drum para buksan ang portal. Sabi ni Lu Zuoxi. Noong bata pa ako, naririnig ko lang ang tungkol sa iba't ibang alamat ng Shigu Mountain, at narinig ko ang tungkol sa Stone Cow at Stone Drum ng Shigu Mountain, pero hindi ko inaasahan na ganito pala ang original. Ang lugar na ito ay ang paraan ng mga magsasaka. Sa mata ng mga ordinaryong tao, mayroong isang tumpok ng mga bato na parang mga baka at tambol, ngunit sa mga mata ni Yang Yiu at Lu Zuoxi, nakikita nila ang kaluluwa ng Lying Cow at isang sinaunang tambol ng digmaan.
Hindi ko akalain na ang alamat ng sakit na dulot ng tunog ng tambol na bato sa Shigu Mountain ay talagang susi sa portal ng mausoleum ng emperador. Sigurado ka, sir? Tanong ni Lu Zuoxi kay Yang Yiu habang nakatingin sa natutulog na Lying Cow Stone Soul. Maaari mo itong subukan, talagang walang ideya si Yang Yiu. Hindi niya talaga maramdaman kung anong antas ang natutulog na Lying Cow Soul. Kung tutuusin, isa na siyang cultivator sa labas ng katawan, at hindi niya maramdaman ang lakas ng kaluluwang ito ng demonyo. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na ang kaluluwa ng kasinungalingang baka ay napakalakas. Ang mga mata ni Lu Zuoxi ay mas nakakatakot. Ang kaluluwa ng nakahigang baka sa kanyang mga mata ay may aura na minsan nandoon at minsan wala. Paminsan-minsan, nakakaramdam siya ng hininga na nagmumula, na nagpabagal sa kaluluwa ni Lu Zuoxi. Paano kung kalimutan mo na? Pakiramdam ko ay masyadong kakaiba ang kaluluwa ng nakahigang baka na ito. Sabi ni Lu Zuoxi na may pag-aalala. Ngumisi si Yang Yiu, dahil nandito tayo, walang dahilan para maglakbay si Bai Bao. Kailangan pa rin natin itong subukan. Sa sandaling ito, ang kaluluwa ng nakahigang baka ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata habang nag-uusap sina Yang Yiu at Lu Zuoxi, at halatang nagising ang 2 taong nag-uusap. Napaungol ang nakahigang baka na nakadilat ang mga mata. Sa isang iglap, ang mga mukha ni Yang Yiu at Lu Zuoxi ay nagbago ng husto. Agad silang humakbang, sumangot ng malamig, at iwinagayway ang kanilang mga kamay upang bumuo ng isang kalasag na may kapangyarihan ng kanilang mga kaluluwa upang harangan si Lu Zuoxi. Hindi inaasahan ni Yang Yian na ang kaluluwa ng nakahigang baka ay dumaing lamang, ngunit ang sound shock ay direktang tumama sa kaluluwa. Si Yang Yian ay mas mabuti. Si Lu Zuoxi ay itinuturing na ngayon na master ng Nascent Soul Realm. Bigla siyang nabigla sa sigaw ng nakahigang baka at nanginag ang buong katawan. Kung hindi humakbang si Yang Yian para lumaban, naramdaman ni Lu Zuoxi na ang kanyang kaluluwa ay mayayanig sa isang iglap. Hiss! Tumingin si Yang Yian sa nakahigang baka na nagmulat ng mga mata at tumitig sa kanila at lumanghap ng malamig na hangin. Ito ay baka ng kaluluwa lamang. Kung mayroong pisikal na kaluluwa ng demonyo, gaano ito kalakas? Umaatres ka, sabi ni Yang Yian kay Lu Zuoxi na may seryosong mukha. Marahan na tumango si Lu Zuoxi. Alam niyang hindi siya makakatulong, kaya mas mabuting lumayo, kung hindi ay magiging hadlang ito kay Yang Yian. Muling umungal ang kaluluwa ng nakahigang baka. Sa pagkakataong ito ay malinaw na nakita ni Yang Yian na ang mahabang dagandong ng kaluluwa ng nakahigang baka ay talagang bumuo ng isang materialized sound wave at dumiretso sa kanya. Alam ni Yang Yian na ito ay purong kapangyarihan ng kaluluwa, na hindi dapat maliitin. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, sinabi niya, kaluluwa sa katawan hangin at ulap na slash. Ito ay isang pag-atake ng kaluluwa na kamakailan ay inayos ni Yang Yian. Isa rin itong soul power pagkatapos maabot ng soul practice ang rurok nito. Sa orihinal, mayroong 9 na antas ng kaluluwa. Sa bawat oras na ang isang antas ay tumaas, isang kaluluwa kapangyarihan ay lilito. Matapos na maunawaan ni Yang Yian ang mga ito isa-isa, nalaman niya na sa katunayan, ang lahat ng mga pamamaraan ay pareho ng nilinang ang mga ito sa huling yugto. Lalo na ikinatuwa ni Yang Yian na ang anumang kapangyarihan ng kaluluwa ay maaaring aktwal na ibigay sa pamamagitan ng Yin at Yang God sa labas ng katawan, at ang kapangyarihan ay magiging mas malakas. Ang kapangyarihan ng kaluluwa na inilapat sa kapangyarihan ng konsentrasyon ng kaluluwa ay pareho, at ang pagkatok sa pinto ay pareho, at maaari itong mabago sa anumang pag-atake ng kapangyarihan ng kaluluwa sa kalooban. Hangin at ulap. Ang slash ay isang pag-atake ng kaluluwa na kamakailan lamang ay naintindihan ni Yang Yian. Sa hinaharap, hanggat binigyan siya ng oras, maaari siyang lumikha at maunawaan ang higit pang mga pag-atake ng kapangyarihan ng kaluluwa. Ang pangunahing punto ay ang pag-atake ng kaluluwa, na maaari ding pagsamahin sa totoong chi. Matapos ang kaluluwa at tunay na chi ay pinagsama, ang kapangyarihan ay nadouble. Gayunpaman, upang harapin ang kaluluwa ng nakahiga na baka, ang dalisay na kapangyarihan ng kaluluwa ay mas angkop. Maaaring walang gaanong epekto ang pagdaragdag ng totoong chi. Ang kapangyarihan na pinagsasama ang tunay na chi at kapangyarihan ng kaluluwa ay pinaka-epektibo laban sa mga magsasaka o tunay na katawan. Pinagdikit ng kaluluwa ni Yang Yiu na yin-yang ang kanyang mga kamay at biglang nalaslas patungo sa kawalan sa parang alon ng tubig na pag-atake ng kaluluwa ng nakahigang baka. Biglang, isang wind blade ang tumama na parang kidlat, at ang tunog na parang alon na pag-atake ng snail soul ay agad na napawi ng hangin at cloud slash ni Yang Yiu. Natuwa si Yang Yiu sa sandaling ito. Ito rin ang unang beses na gumamit siya ng wind and cloud slash. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang kapangyarihan. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Siyempre, naunawaan din niya na pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwang yin-yang ay napakalakas,
at ito ay napakalakas kapag pinagsama sa kapangyarihan ng supernatural na kapangyarihan ng Yuan Shen. Matapos makita ng kaluluwa ng nakahigang baka na natalo ni Yang Yiu ang pag-atake nito sa isang suntok, sa wakas ay bumangon ito ng umiyak. Ang kaluluwa ng nakahigang baka ay napaungol sa langit, na parabang ito ay galit ni Yang Yiu. Agad itong tumitig kay Yang Yiu, at pagkatapos ay nagsalita sa wika ng tao, "Tao, magaling ka, ngunit malayo ka pa rin sa akin. Kung gusto mong matalo ang tambol ng digmaan, dapat mong tanggapin ang aking tatlong pag-atake sa kaluluwa, at papapasukin kita." Natigilan si Yang Yiu nang marinig niya ang kaluluwa ng nakahigang baka na nagsasalita sa wika ng tao. Noong una ay inakala niya na ito ay isang kaluluwang demonyo na walang karunungan, ngunit hindi niya inaasahan na magsasalita ito sa wika ng tao. Ito ay nagpapakita na ang kaluluwa ng nakahigang baka ay inutusang bantayan. Kinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata at nagtanong, "Ikaw ba ang espiritong hayop ni Lu Changqiu? O ang unang emperador ba ang nagbabantay?" Wala sila. Paano nila ako utusan? Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan, bata. Kung gusto mong pumasok sa God's Cemetery, kunin mo ang aking tatlong pag-atake ng magic power, at pakakawalan kita. Kung hindi, walang paraan. Mayabang na sabi ng kaluluwa ng nakahigang baka. Gayunpaman, nginisya ni Yang Yiu, "Madali kong niresolbo ang iyong unang pag-atake, kaya bakit napakayabang mo? 3-strike magical power lang yan, tara na." Hahaha, tawa ng tawa ang The Soul of the Wonyu nang marinig ito. Pagkaraan ng ilang sandali, mapaglaro itong sinabi kay Yang Yiu, "Isa ka lang bumpkin na hindi pa nakikita ang mundo. Nasa ilalim ka lang ng kontrol ko noon. Sa tingin mo ba ay hindi ka magagapi dahil lang sa nasa labas ka ng katawan? Kung wala akong misyon, kailangan kong bantayan ang gate at huwag patayin ang mga tao nang walang pinipili. Papatayin kita ng 100 beses sa 1 minuto. To tell you the truth, the power of my magic power is on par with your realm at hindi kita ipapahiya. Kung hindi ko matanggap, may ideya ako. Ang batang iyon na si Lu Changqiu ay 100 beses na mas malakas kaysa sa iyo, ngunit hindi kasing mangmang tulad mo sa harap ko. Tumigil ka sa pagsasalita ng walang kaparirikan at pumasok ka. Tingnan ko kung ano ang kaya ko." Sa pakikinig sa mga mapagmataas na salita ng kaluluwa ng Wonyu, ang puso ni Yang Yiu ay nagugulo. Sinadya niyang magsalita ng ganito, hindi ba niya sinusubok ang kaluluwa ng mga Wonyu? Ngayon ay tila mas malakas pa ang espiritu ng demonyong Toro na ito kaysa sa inaakala niya, ngunit sa kabutihang palad ay sinabi rin ito na sasalakay ito sa lakas ng parehong kaharian. Hanggat kaya niyang gawin ang 3 galaw ng mahika, maaari niyang hayaan siyang matalo ang tambol. "Halika, natatakot ako na hindi mo ito magagawa." Si Yang Yiu ay sumulong ng walang pag-aalinlangan. Nag-alala si Lu Zuoxi, "Sir, bakit hindi ka sumuko?" Naramdaman din niya ang hindi maarak na espiritu ng nakahigang toro. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ng Lying Bull Spirit ay nagpalaki sa mga mata ni Yang Yiu at Lu Zuoxi, at alam nila kung bakit maraming tao ang gustong hanapin ang lokasyon ng God's Cemetery. Kabanata 833 Si Qilin ba? Ang kaluluwa ng nakahiga na baka ay tumawa at nagsabi, "Hindi mo ba gustong makuha ang Foxy Chin, Xuanyuan Sword, at Nuo Stone?" Natigilan sandali si Yang Yiu at tumingin kay Lu Zuoxi. Malinaw na narinig ito ni Lu Zuoxi sa unang pagkakataon at napailing siya ng walang laman. Sa pagkakataong ito, ang kaluluwa ng nakahigang baka ay nagulat at nagsabi, "Hindi mo ba alam kung ano ang nasa libingan ng Diyos?" "Ano?" Tanong ni Yang Yiu na may paggalaw sa kanyang puso. "Hehe, masasabi ko lang sa iyo na bilang karagdagan sa Foxy Chin, Xuanyuan Sword, at Nuo Stone, mayroon ding mga kayamanan sa God's Cemetery na pinapangarap ng lahat ng magsasaka sa mundo." Mayabang na sabi ng Soul of the Lying Cow. Pansamantalang nagtanong si Yang Yiu, "Ngunit espiritual na kayamanan? Ang espiritual na kayamanan ay wala. Minamaliit mo ang mga bagay sa God's Cemetery. Well, kung gusto mong pumasok, halika at tanggapin ang hamon. Kung ayaw mong sumama, huwag mong sayangin ang oras ko." Ang kaluluwa ng nakahiga na baka ay naiinip. Sa oras na ito, nabigla si Yang Yian. Ang lingbao ay isang mahiwagang instrumento na gustong makuha ng lahat sa mundo ng paglilinang, ngunit wala ito sa bibig ng kaluluwa ng nakahiga na baka. Tila sa pakikinig lamang sa mga pangalan, pambihira na ang Foxy Chin, Xuanyuan Sword, at Nuo Stone. Sila ay dapat na mga kayamanan na higit pa sa lingbao mahiwagang instrumento. Ito lang ang mga bagay sa ibabaw ng God's Cemetery. Sino ang nakakaalam kung ano ang iiral sa God's Cemetery? Sa pagkakataong ito, si Yang Yian ay napukaw ng kanyang matinding pag-uusisa at kailangang pumasok upang tingnan. Gayunpaman, sa pagharap sa misteryosong Soul of Lying Cow, wala pa rin siyang tiwala sa kanyang puso, ngunit hindi niya karakter ang tumalikod at umalis ng ganito. Halata na ang Soul of Lying Cow ay mas makapangyarihan kaysa sa kanyang inaakala.
Ngunit sinabi rin ng Soul of Lying Cow na pipigilan nito ang lakas ng kaluluwa sa kaparehong antas ng kanyang nasa labas ng katawan, upang makuha ni Yang Yian ang tatlong soul magic skill nito. Kung makakaya nila, tatalunan nila ang mga tambol ng digmaan, para makapasok sa mausoleum ng unang emperador at tuklasin ang pasukan sa God's Cemetery. Sa kabaligtaran, kung hindi niya ito kakayanin, maaaring nasa panganib si Yang Yian sa kanyang buhay. Bagamat hindi ito sinabi ng Soul of the Lying Cow, may isip ito ni Yang Yiyo. Sir, nag-aalala si Lu Zuoxi. Huwag kang mag-alala, susubukan ko muna. Habang nagsasalita si Yang Yiyo, humakbang siya pasulong at humakbang patungo sa hanay ng tumpok ng bato. Ang buong hanay ng pile ng bato ay tila higit sa 100 metro, at ito ay nasa labas ng pile ng bato noon. Nag-alinlangan si Lu Zuoxi at sumunod na malapit sa likod ni Yang Yiyo. Pagkatapos lamang na tumuntong sina Yang Yiyo at Lu Zuoxi sa hanay ng pile ng bato, sa susunod na sandali ay nagbago ang sitwasyon. Boom! Sa isang dagandong, biglang lumitaw ang isang harang sa gilid ng buong tumpok ng bato. Hindi niya inaasahan ang hitsura ng hadlang, at alam niya na ang kaluluwa ng nakahiga na baka ay gumagawa ng masama, ngunit wala siyang magagawa. Walang sign kanina. Hahaha, anak, maaari kang kumuha ng 3 galaw ng magic power pagkatapos na makapasok sa aking kaluluwa. Pinalo mo ang tambol para makapasok sa imperial na libingan, at mamamatay ka kung hindi mo ito makuha. Ang kaluluwa ng nakahigang baka ay matagumpay na tumawa. Medyo madilim ang mukha ni Yang Yiyo, ngunit hindi siya inis. Dahil naglakas loob siyang pumasok, inisip niya ang mga kahihinatnan. Sabi mo aatake ka sa parehong antas ng kaharian. Tinitigan ni Yang Yiyo ang Soul of the Wuong Cow at sinabing, Hehe, huwag kang mag-alala, ganyan akong tao, tutuperin ko ang salita ko, natatakot lang ako na hindi mo ito matanggap. Ang Soul of the Wuong Cow ay tumawa ng masama, napaka-proud. Walang magawang tiningnan ni Yang Yiyo ang kaluluwa ng manliligaw na baka, ngunit hindi man lang siya nenas, dahil sa isang iglap ay nag-isip si Yang Yiyo ng paraan upang harapin ito, tinitingnan ang kaluluwa ng mangliligaw na baka at sinabing, tuparin mo ba ang iyong salita? Humph, dito ako nakapwesto, sumusunod ako sa utos, paano ko manlinlanggan ang isang junior na tulad mo? Huwag kang mag-alala, diretso mong kunin, hinding-hindi ako mahihirapan, haha, natatakot lang ako na hindi mo makuha ang mahiwagang kapangyarihan ko kahit 10 ka na. Si Lu Changqiu, ang batang iyon, ay mapapagod sa tuwing darating siya upang kumuha ng 3 galaw mula sa akin, hindi pa banggitin ikaw, isang maliit na out-of-body cultivator, maghanda para mamatay. Ang Soul of the Wuong Cow ay biglang umatake habang nagsasalita, ibinuka ang kanyang bibig at iniluwa ang isang gintong liwanag kay Yang Yiyo, na may malakas na momentum. Dahil dito, biglang nagbago ang kulay ni Yang Yian, at isinumpa sa kanyang puso, ang ganitong uri ng momentum ay hindi ang kapangyarihan ng unang yugto ng karanasan sa labas ng katawan, natatakot ako na ito ay ang rurok ng karanasan sa labas ng katawan, paano ko ito makukuha? Nagmura siya sa kanyang puso, ngunit pagkatapos ay tumawa din si Yang Yian. Matapos maramdaman ang malakas na hininga sa likod niya, hinawakan ni Yang Yian ang palso ni Lu Zuoxi nang hindi nag-iisip, at ang kanyang mukha ay nagbago din ng husto. Sa oras na ito, si Lu Zuoxi ay puno na ng panghihinayang. Kung alam niya na may napakalakas na demonyong kaluluwa na nagbabantay sa kanya, sumama sana siya kay Yang Yian. Ngayon, sa ilalim ng momentum na ito, alam niya na sila ni Yang Yian ay dapat napatay na. Boom boom boom. 3 dagandong ang sunod-sunod na tunog, ngunit ito ay ang tusong kaluluwa ng nakahigang baka, na nagsagawa ng 3 galaw ng kaluluwa at mahiwagang kapangyarihan sa isang iglap, na hindi nagbibigay kay Yang Yian ng anumang oras upang huminga. Ang 3 mahiwagang kapangyarihan ay ginawa ng sunod-sunod, at umusok ang makapal na usok sa field, at walang makikita kung nasaan si Yang Yian. Napakayabang ng kaluluwa ng nakahigang baka. Sa gumugulong na alikabok at usok, hindi na nito maramdaman ang hininga ni Yang Yiyo. Tumawa ito para protektahan ang sarili, wala akong magagawa sa unang emperador at kay Lu Changqiu, kaya paano ako makakagawa ng kahit ano sa isang batang tulad mo na nasa out-of-body realm? Akala mo ba wala akong magagawa kung wala ang katawan ko, hahaha? Mukhang wala ka talagang magagawa sa akin, hehe, ang boses ni Yang Yiyo ay nanggaling sa gumugulong na alikabok. Biglang tumigil ang halakhak ng kaluluwa ng nakahigang baka, na parabang nakain ng langaw sa bibig. Ipinagmamalaki lamang nito ang pakikitungo kay Yang Yiyo, ngunit hindi nito inaasahang maririnig ang boses ni Yang Yiyo mula sa alikabok at hamog sa susunod na sandali. Sobrang namamaga ang mukha na ito. Malinaw nitong naramdaman na pagkatapos niyang gamitin ang kanyang 3 mahiwagang kapangyarihan, ang hininga ni Yang Yiyo ay tuluyang nawala, ngunit hindi nito inaasahan na sa isang kisap mata ay sasabak siya sa pag-atake, at ang kanyang mukha ay namamaga. Ang alikabok at fog ay nawala, at si Yang Yiyo ay lumitaw sa parehong lugar nang walang anumang pinsala, ngunit si Lu Zuoxi ay nawawala. Paano ito posible?
Nanlaki ang mga mata ng kaluluwa ng nakahigang baka na parang nakakita ng multo. Hehe, inaamin ko. 3 galaw na ang lumipas. Tumawa si Yang Yian. Sa pagtingin sa ekspresyon ng Soul of Lying Cow sa sandaling ito, lihim siyang natuwa sa kanyang puso. Natural, hindi niya sasabihin ang kaluluwa ng baka. Dinala niya si Lu Zuaxi upang magtago sa espasyo ng Chen Kunpot, at pagkatapos ay lumabas sa espasyo ng Chen Kunpot sa isang iglap, ngunit iniwan si Lu Zuaxi sa espasyo ng Chen Kunpot. Sa pagharap sa makapangyarihan at hindi mahuhulaan na kaluluwa ng nakahigang baka, nadama niya na mas ligtas na hayaang manatili si Lu Zuaxi sa espasyo ng Chen Kunpot. Kung sakaling ang kaluluwa ng sinungaling na baka ay hindi tapat at inatake siya dito, ang isang tao ay mas mahusay kaysa sa 2 tao na makagambala sa kanya. Matapos maramdaman ang kapangyarihan ng kaluluwa ng sinungaling na baka ngayon, hindi naisip ni Yang Yian na harapin ang kaluluwa ng nakahigang baka, at nagtago sa espasyo ng Chen Kunpot. Anyway, ang kaluluwa ng nakahigang baka ay nagsabi na hanggat kaya niya ang 3 galaw ng kaluluwa at espiritu, siya ay papasa. Bagamat nagtago siya, maaari siyang ituring na nilulutas niya ang pag-atake ng kaluluwa ng nakahigang baka ng mag-isa. Ikaw, paano mo nagawa? Sa sandaling ito, ang kaluluwa ng nakahiga na baka ay naramdaman na ang kanyang utak ay hindi sapat, at ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala. Huwag kang mag-alala kung paano ko ito nagawa. Anyway, ginamit mo na sa akin ang 3 soul magic skills mo. Ako ay ligtas at maayos. Nakapasa ako sa level. Ngayon umalis ka sa daan. Gusto kong matalo ang drum. Hindi sasabihin ni Yang Yiu sa hanggal na baka na ito na nasa kanya ang Chen Kunpot. Nang makitang nanlaki ang mga mata ng Soul of Lying Cow, alam niyang isa nga itong hanggal na baka. Wow, binubuli niyo ako, bakit hindi ko man lang mabantayan ang first level? Tama si kuya, bobo ako, umiiyak ang kaluluwa ng nakahigang baka. Nagdulot ito ng pagkalito kay Yang Yiu. Anong kalokohan ang nangyayari? Ang tanggang baka na ito ay may salamin na puso. Hindi, sabi lang ng tanggang baka kuya, may mas makapangyarihang pag-iral dito. Sa pag-iisip nito, nagulat si Yang Yiu at mabilis na tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Siya lamang at ang kaluluwa ng nakahiga na baka sa bukid. Nakahinga siya ng maluwag at nagpatuloy sa pagtatanong, Hoy, kinuha ko ang 3 sa iyong mahiwagang kapangyarihan. Ngayon ay maaari akong pumunta at matalo ang tambol, tama. Huwag maging hindi tapat. Ang swerte mo, pumalo ka sa drum. Hindi ako kasing galing ng iba, pero hindi ako manloloko. Huwag kampante, si kuya ang nagbabantay sa pasukan ng God's Cemetery. Kung makapasok ka, ako ang magiging baka mo. Ang kaluluwa ng nakahiga na baka ay umiwas habang nagsasalita, at binanggit muli ang kanyang nakatatandang kapatid sa kanyang tono. Nagulat ito kay Yang Yiu. Napakalakas ng tanggang baka na ito. Kung hindi dahil sa Chen Kunpot, hindi niya magagawa ang pag-atake. Ngayon sinabi ng tanggang baka na ang pasukan sa sementeryo ng Diyos ay binabantayan din ng kanyang nakatatandang kapatid. Baka kaluluwa rin ng baka ang kuya ng tanggang baka. Gaano siya kalakas? Sa sandaling ito, naguguluhan si Yang Yiu. Nang makita ng Soul of the Woangkaw ang pagkagulat sa mukha ni Yang Yiu, bigla siyang tumawa ulit, Hehe, anak, natatakot ka ba? Sinasabi ko sa iyo, ang aking nakatatandang kapatid ay isang first class na pag-iral sa mundo. Kung natatakot ka, huwag magpatugtog ng tambol at umuwi sa lalong madaling panahon. Malamig na bamantong hininga si Yang Yiu. Paano siya matatakot? Nasa harapan na niya ang pagkakataong matalo ang tambol kaya hindi siya sumuko. Ngunit upang makuha ang mga salita, sinasadya niyang galit na sinabi, Humph, ang iyong kuya ay napakalakas, ngunit siya ay baka pa rin. Ang nakakatakot, baka lang. Ikaw, anak, hindi baka ang kuya ko, kundi kilin. Ang Soul of the Woangkaw ay sumigaw sa kalagitnaan ng kanyang mga salita, at agad na itinikom ang kanyang bibig, na tila siya ay binugbog ng isang tao. Mukha siyang takot na takot, saka naglakad sa isang tabi, humiga sa lupa, pumikit at tumigil sa pagsasalita. Ngunit nabigla si Yang Yiu sa pagkakataong ito. Narinig niyang sinabi ng Woangkaw ang salitang kilin at naputol ito. Si kilin kaya? Sa pag-iisip nito ay nabigla rin siya. Ang nakatatandang kapatid ng Soul of the Woangkaw ay si Kilin. Kung hindi, ang pangalawang antas ng pagbabantay, ang mausoleum ng unang Qin Emperor o ang Cemetery of Gods, ay napakahirap. Kabanata 834, ang kapangyarihan ng makalupang kasamaan. Siyempre, ang lahat ng ito ay sariling haka-haka ni Yang Yian. Hindi pa rin alam kung ito ay isang kilin o hindi. Isa pa, hindi pa siya pumapasok at hindi alam kung ano ang nangyayari sa loob. Sinabi ni Lu Zuaxi na kung ang tambol na bato ay hinampas, magbubukas ang tarangkahan ng mausoleum ng unang emperador, at ang totoong Godstone Garden ay nasa mausoleum ng unang emperador.
Ibig sabihin, pagkatapos matuklasan ng unang emperador ang God's Tomb Garden, sinadya niyang ibinalot ang isang layer ng mausoleum shell sa labas ng God's Tomb Garden. Sa totoo lang, ayaw niyang malaman ng mga tao kung nasaan ang God's Tomb Garden. Ngayon ay tila kung ito ay ang kaluluwa ng nakahiga na baka o ang tinatawag na nakatatandang kapatid ng kaluluwa ng nakahiga na baka, silang lahat ay mga tagapag-alaga ng sementeryo. Ang malakas na kaluluwa ng demonyo ay nagbabantay sa mahiwagang God's Tomb Garden. Si Levi Changkyo, na ang paglilinang ay ginagawang hindi makakita si Yang Yian, ay dominanteng sinasakop ang lihim na halaga ng puwersa ng lupa, at ayaw niyang mahawa ang sinuman ng God's Tomb Garden. Sa kasaysayan ng Jiusho, ang unang emperador ng pinag-isang Qin Shi Huang ay higit pa para sa God's Tomb Garden. Mayroon ding mga ninuno ni Lu Zuoxi, at iba pa. Sa hindi mabilang na pagkakataon, napakaraming malalakas na tao ang nahulog para dito. Ang God's Tomb Garden ay isa ng napakasamang lugar sa mga mata ni Yang Yian. Tulad ng para sa Foxy Chin, Xuanyuan Sword, at Nuo Stone na binanggit ng Soul of Lying Cow, ang mga ito ay parang pinakamataas na kayamanan, ngunit sa opinyon ni Yang Yian, hindi ba sila napakasama? Mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan, ang mga taong tulad ng mga ninuno ni Lu Zuoxi ay itinapon ang kanilang mga sarili sa apoy dahil sa mga toksong ito. Pagkatapos ng lahat, walang nakakita kung mayroon bang mga kayamanang ito sa God's Tomb Garden. Ayon sa mga salita ni Lu Zuoxi, ang unang emperador ay nakapasok sa God's Tomb Garden, ngunit hindi na lumabas. Kung talagang may pinakamataas na kayamanan, hindi ba siya lalabas? Ano man ang mangyari, laging gustong pumasok ni Yang Yian at tingnan. Nang makita ang kaluluwa ng nakahigang baka na gumagapang sa lupa at patuloy na natutulog, alam niyang hindi siya nito pipigilan. Lumapit si Yang Yian sa drum ng digmaan, iwinagayway ang kanyang kamay at ginamit ang kapangyarihan ng kaluluwa, at biglang tinamaan ang drum ng digmaan. Dong! Ang tambol ng digmaan ay sumabog na parang kulog, ang tunog ay nakakabingi, at ito ay tumagos lamang sa kalangitan. Boom! Pagkatapos ng tunog ng tambol, umungal ang malaking kaguluhan, at ang buong mundo ay nanginginig. Sa kanyang paningin, nakita ni Yang Yiu ang isang bitek sa malaking bato, na unti-unting lumaki at huminto ng humigit kumulang 3 metro ang lapad nito. Lumitaw ang isang madilim na kuweba, na may mga bluestone na hakbang na bumababa sa 30 degree na anggulo, na tila isang daanan patungo sa Nine Netherworld. Ito ay tila isang daanan na ganap na ginawa ng mga tao. Alam ni Yang Yiu na ito ang mausoleum na itinayo ng unang emperador libu-libong taon na ang nakalilipas, at ito ang kanyang tunay na mausoleum, ngunit walang mag-aakalang pumasok ang unang emperador sa sementeryo ng Diyos sa halip na ang kanyang tunay na kamatayan. Ang dakila. Ang mausoleum ng Qin Emperor, malayo sa sinaunang kabisera, ay isang takip din para sa unang emperador upang lituhin ang mga puwersa sa likod niya. Ito ang lupain ng totoong dragon, ngunit hindi. Nang makitang may daanan, ikinaway ni Yang Yiu ang kanyang kamay at pinakawalan si Lu Zuoxi mula sa espasyo ng Chenkun Pot. Wala siyang alam tungkol sa lugar na ito, ngunit pinag-aralan pa rin ito ni Lu Zuoxi. Sir, sa sandaling lumabas si Lu Zuoxi, hindi niya namamalaya na tiningnan ang kaluluwa ng nakahigang baka sa isang tabi. Nag-aalala ako, ang matandang baka ay pumasa sa antas na ito, at ngayon ay dapat tayong bumaba at tingnan. Itinuro ni Yang Yiu ang daanan sa tumpok ng mga bato at nagsalita. Ang magagandang mata ni Lu Zuoxi ay kumislap ng may kinang, at ngumiti siya at tumanggo sa oras na ito. Alam niyang pagpasok niya rito, mahahawakan niya ang mga bagay na hinahanap ng kanyang mga ninuno sa mga henerasyon, na siyang layunin din ng kanyang mga kapatid na pumunta sa Earth. Sa sandaling ito, ang pagnanais na makakuha ng isang mahusay na kayamanan ay naging isang pagkahumaling. Tiningnan ni Yang Yiu ang pananabik sa mga mata ni Lu Zuoxi at nakangiting sinabi, "Pumasok tayo at tingnan, ngunit kailangan mong maging handa sa pag-iisip." Ayon sa paglalarawan ng espiritu ng demonyong Toro na ito, mayroon itong mas makapangyarihang nakatatandang kapatid na nagbabantay dito. Mapapasa ko ang level ng Lying Bull Spirit pero baka hindi ako makapasa sa next level. Mabuti pang tingnan natin. Huwag kang mag-alala, sir, wala akong naisip na makuha. Hindi mabilang na mga taon na ang lumipas, at ngayon gusto ko lang matupad ang aking hiling, kung hindi, baka makalimutan ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay. Naintindihan ni Lu Zuoxi ang sinabi ni Yang Yiu. Ang God's Cemetery ay hindi isang ordinaryong lugar, at ang kanilang kasalukuyang paglilinang ay hindi kayang bayaran ang panganib na ito. Sige, sundan mo ako ng mabuti. Kung may mali, dapat tayong mag-withdraw sa lalong madaling panahon. Sa tansya namin, nasa loob din ang pervert na si Lu Changkyo. Ayon sa kwento ni Lu Changkyo noong araw na iyon, natagpuan lamang niya ang lokasyon ng God's Cemetery, na dapat ay mausoleum ng unang emperador dito, ngunit hindi siya makapasok sa God's Cemetery. Kaya dapat tayong maging maingat na hindi makasagasa kay Lu Changkyo, kung hindi ay hindi tayo pababayaan ng pervert na iyon. Sir,
Huwag po kayong mag-alala, mag-iingat po ako. Pumasok ang dalawa sa daanan habang nag-uusap. Bumaba ang spiral bluestone steps, padilim ng padilim, napakadilim at malalim, talagang parang isang kalsadang patungo sa underworld. Bagamat napakadilim, hindi ito nakaapekto kina Yang Yiyo at Lu Zuoxi. Pareho silang mga cultivator na may espiritual na kamalayan, ngunit hindi ito mahalaga sa kanila. Bumaba sa hagdan ang dalawa. Makalipas ang mahigit 10 minutong paglalakad, sa wakas ay natapos na rin nila ang mga hakbang. Isang malaking kuwebo ang lumitaw sa kanilang paningin, o masasabing ang lumabas sa kanilang isipan ay isang underground na imperial na lungsod. Sa isang sulyap, ito ay lahat ng mga sinaunang gusali na may mga pader ng lungsod. Sa oras na ito, natapos silang dalawa sa paglalakad sa hagdan at nakatayo sa isang platform na may diameter na 9 metro. Sa labas ng plataporma ay isang walang katapusang kailaliman. Ang lungsod na nakikita ay hinarangan ng kailaliman. Ang distansya sa pagitan ng platform at lungsod ay 100 metro, na nangangahulugan na siya at si Lu Zuoxi ay kailangang tumawid sa 100 metrong agwat na ito upang makarating sa lungsod. Kung para sa mga ordinaryong tao, ang puwang na ito ay magiging isang hiwa ng langit, ngunit para sa mga magsasaka, ito ay wala at maaari nilang lumipad sa ibabaw nito. Ngunit nang tumayo siya sa gilid, ang mukha ni Yang Yian ay nagpakita ng nag-aalalang tingin, at palagi niyang nararamdaman na ang malaking puwang sa kanyang harapan ay kakaiba. Nang makita ni Lu Zuoxi ang lungsod sa tapat, ang kanyang mga mata ay nasa sabik, at malapit na siyang tumalon at lilipad, ngunit pinigilan ni Yang Yian, "Teka, may kakaiba dito, tingnan muna natin, hindi tayo dapat tumaob sa kanal." "Ano ang nakita mo, Ginoo?" Huminto si Lu Zuoxi at nagtanong. Sa oras na ito, kumalma rin siya. Ito ang nakatagong lugar ng God's Cemetery, at ito rin ang lokasyon ng Imperial Mausoleum na itinayo ng emperador na si Qin Shi Huang. Mayroon ding Lu Changqiu na may hindi maarok na paglilinang sa God's Cemetery. Qin Shi Huang man o Lu Changqiu, hindi sila simpleng tao. Pareho silang magsasaka. Dahil isa itong palasyo sa ilalim ng lupa na itinayo ng mga magsasaka, paano ito magiging simple? Alam ni Lu Zuoxi na siya ay naiinip. Tiningnan ni Yang Yian ang walang katapusang kailaliman sa ibaba, ngunit ang kanyang espiritual na kamalayan ay naharang nang sinubukan niyang tuklasin ito. Sa mata, hindi niya makita kung gaano ito kalalim sa ibaba. Kaya pinigilan niya si Lu Zuoxi. Ang lugar na ito ay talagang humaharang sa espiritual na kamalayan. Kakaiba talaga. Panoorin natin saglit. Habang nagsasalita si Yang Yiyo, iginalaw niya ang kanyang mga paa, binasag ang isang malaking hakbang sa isang putok, at pagkatapos ay sinipa ang isang piraso ng bato patungo sa lungsod sa kabilang panig. Isang kakaibang eksena ang lumitaw. Sa mga mata ni Yang Yiyo at Lu Zuoxi, sinipan ni Yang Yiyo ang bato sa tapat ng bangko, at nang lumipad ito sa gitna ng bangin, tahimik itong nawala. Parang nagiging gas, nagiging pulbos sa isang iglap, at sa wakas ay direktang sumangga. Nagulat sina Yang Yiyo at Lu Zuoxi. Ito ay ang kapangyarihan ng Earth Evil. Sabi ni Lu Zuoxi sa nawawalang boses. Natural na naramdaman ito ni Yang Yiyo. Ang kapangyarihan ng Earth Evil ay isang kapangyarihang higit sa kapangyarihan ng 5 elemento, at ito ay nasa parehong antas ng kulog at kidlat. Ngunit ito ay isang hindi nakikitang puwersa sa ilalim ng lupa, lubhang yin, nangingibabaw at walang hanggan. Hindi ito nakikita o nararamdaman ng mata, ngunit ito ang pinakanakamamatay. Tulad ng kapangyarihan ng kulog at kidlat, ang kapangyarihan ng Earth Evil ay wala sa lahat ng dako, at bihira itong umiiral. Lumilitaw lamang ito sa ilang partikular na lugar. Malinaw na mayroong kapangyarihan ng Earth Demon sa lupain ng dakilang banal. Sa ilalim ng gayong kapangyarihan, walang makapangyarihang katumbas na kapangyarihang lumaban, o sadyang imposibleng labanan ito. Hindi ako pupunta, sabi ni Lu Zuoxi na may mapait na ngiti. Ngunit hindi naman, mahinang sabi ni Yang Yiyo habang nakatingin sa walang katapusang kailaliman. Narinig ito ni Lu Zuoxi at sinabing, "Sir, kalimutan mo na ito. Kahit na pumunta tayo, sino ang nakakaalam kung ano ang nasa underground Imperial City? Nakita na rin natin ang lugar na ito, kaya bakit hindi bumalik at bumalik para tuklasin ito kapag mas malakas na tayo sa hinaharap? Ayos lang, pumasok ka sa espasyo ng Chen Kunpot, susubukan ko, kung hindi ito gumana, uuwi na tayo." Sabi ni Yang Yiyo. Alam ni Lu Zuoxi ang karakter ni Yang Yiyo, at hindi siya masyadong nagsalita. Umiwas siya at hinigpitan ni Yang Yiyo ang Chen Kunpot. Nang pumasok si Lu Zuoxi sa espasyo ng Chen Kunpot, tumayo si Yang Yiyo sa gilid ng platform at maingat na pinagmamasdan ang kailaliman, sinusubukang hanapin ang tilapon ng operasyon ng Earth Demon Power. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi lilito sa lahat ng oras, at dapat mayroong isang pattern na matagpuan. Pagkatapos ng kalahating oras, bumantong hininga si Yang Yiyo. Kung tutuusin, gumamit siya ng mga bato para tuklasin ang daan, ngunit nalaman niyang mayroong enerhiya ng Earth Demon sa bawat sulok,
at ito ay umiiral sa anumang oras at kahit saan. Walang lusot para pagsamantalahan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, isang paraan lang ang naisip ni Yang Yio, na siya rin ang tanging paraan. Hayaang umalis ang kaluluwa sa katawan at gamitin ang mga espiritong yin at yang para tuklasin ang daan. Ang kaluluwa ay isang haka-haka na katawan, habang ang kapangyarihan ng Earth Demon ay isang tunay na bagay. Baka pwedeng subukan. Bagamat ito ay lubhang mapanganib, gusto pa rin itong subukan ni Yang Yio. Kung hindi, paano siya magiging payag? Kabanata 835, nilamon ni Yin Shen ang paglilinang ng ghost. Hindi siya nang ahas na lumipad sa pamamagitan ng puwersa, kaya maaari lamang niyang subukang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Ang kaluluwa ni Yang Yio na umaalis sa kanyang katawan ay may isang kalamangan na wala sa mga ordinaryong tao, na maaari niyang iwanan ang mga Diyos ni Yin at Yang sa kanyang katawan ng sabay, at na si Yin at Yang ay maaaring magkaisa, upang ang kanyang kaluluwa na umalis sa kanyang katawan ay maging lubhang makapangyarihan. Pagkaupo ng cross-legged, bigla siyang nagkaroon ng ideya at tinawag si Lu Zuoxi at sinabing, tulungan mo akong protektahan ang batas, baka makadaan ang kaluluwa ko pagkatapos umalis sa aking katawan. Medyo nag-alala si Lu Zuoxi, ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, nakita na niya ang kaluluwa ni Yang Yio na umalis sa kanyang katawan, kaya mababantayan lang niya ito ng mabuti. Dalawang sinag ng liwanag, isang puti at isang itim, ang sabay na lumabas sa kanyang ulo, at agad na naging dalawang Diyos ng Yin at Yang na siyam na talampakan ang taas. Hindi pa rin malinaw ang mga facial features niya, at nakita niya lang na humanoid ang mga iyon. Kung gusto niyang makita ng malinaw ang mukha ng dalawang Diyos ni Yin at Yang, kailangan niyang maghintay hanggang sa lumakas ang cultivation ni Yang Yio. Matapos umalis ang dalawang kaluluwang Yin at Yang sa kanilang mga katawan, bumulong si Yang Yin, si Yin at Yang ay nagsanib sa isa. Kaagad, ang mga kaluluwang Yin at Yang ay nagsanib sa isa, naging isang gintong kaluluwang siyam na Zhang. Pagkatapos ay ginalaw ni Yang Yin ang kanyang isip at ang kanyang kaluluwa ay mabilis na lumiit, naging kasing laki ng isang normal na tao. Sa oras na ito, siya ay tumalon at ang kanyang kaluluwa ay lumipad sa kabilang panig. Ang kaluluwa ay makapangyarihan at matikas. Sa isang pag-iisip, maaari itong lumabas sa isang iglap tulad ng isang espiritual na kamalayan. Ito ay naging isang stream ng liwanag at lumutang sa kabilang panig sa isang iglap. Nang lumipad ang kaluluwa ni Yang Yin sa gitna ng bangin, talagang nanginginig siya sa kanyang puso. Siya ay natatakot na ang kapangyarihan ng makalupang kasamaan ay magkaroon ng epekto sa kanyang kaluluwa. Tama, isang malamig na hininga ang bumangon mula sa langit. Nagulat si Yang Yin at mabilis na pinaandar ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa. Sa susunod na sandali, isang malamig na hangin ang damaloy, at ang kanyang kaluluwa ay nakaramdam na lamang ng lamig, ngunit walang kakulangan sa ginhawa. Ipinapakita nito na tama ang hula niya na ang kapangyarihan ng makalupang kasamaan ay isang malaking banta sa pisikal na katawan, ngunit ito ay may maliit na epekto sa kaluluwa. Agad namang gamaan ang loob ni Yang Yin. Matapos buhayin ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, mabilis siyang dumaan at hindi nagtagal ay nakarating siya sa tapat ng tarangkahan ng lungsod. Ang tarangkahan ng lungsod ay 3 metro ang taas, na napakabilis sa espasyo ng mga kuweba sa ilalim ng lupa. Ito ay isang underground na entity space na nabuo ng isang natural na higanteng kuweba. Ito ay hindi isang maliit na mundo, o isang space formation, ngunit isang tunay na entity cave. Ang pagkakaroon ng ganitong underground na lungsod ay isa ng world-class na himala. Mayroong espiritual na paghihiwalay dito, at imposibleng makita kung gaano kalaki ang buong lungsod. Hindi malinaw na makita ito sa mata. Tumayo si Yang Yin sa tarangkahan ng lungsod at tiningnan ito. Sarado ang gate. May plaka sa itaas nito. Ang tatlong salitang, Dakan City, sa itaas ay nagpapahiwatig na ito ang tunay na mausoleum na itinayo ni Qin Shi Huang. At ang God Cemetery na binanggit ni Lu Zuoxi ay dapat nasa Dakan City na ito. Ang dapat gawin ngayon ni Yang Yin ay pumunta sa lungsod para malaman. Siya ngayon ay nasa estado ng Yuanshen na wala sa katawan, ngunit mayroon din siyang lakas. Ang pagkakaisa ng Yin at Yang ay sapat na malakas upang malimpasan ang karaniwang magsasaka sa labas ng katawan na estado. Ang kakulangan ng pisikal na katawan ay hindi nakaapekto sa anumang bagay. Ang kamalayan ng isip ay orihinal na kaluluwa, kaya syempre mayroon itong hindi maiiwasang epekto sa lakas. Gayunpaman, para kay Yang Yin, ang pangunahing bagay ay alamin kung ano ang nangyayari. Kahit na may mga buhay na nilalang sa lungsod, ganap niyang maiiwasan ang mga ito. Sa pagtingin sa madilim at mabigat na gate, huminga ng malalim si Yang Yin at pinaandar ang kanyang soul power, at kumaway sa gate. Boom! Bumukas ang mabigat na gate. Pagtingin ko sa loob ay walang laman at wala doon. Nakahinga siya ng maluwag at pagkatapos ay humakbang papasok sa Qin City. Gayunpaman, lumitaw din ang pagbabago sa oras na ito. Pagpasok pa lang niya sa syudad, biglang umihip ang malamig na hangin sa buong paligid.
Ipinikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata nang hindi namamalayan, ngunit sa oras na ito, isang pare-parehong tunog ang umalangaw-ngaw mula sa harap hanggang sa likod. Tap tap tap. Nang marating niya muli ang gitna ng formation, tumalon ang puso ni Yang Yian. Wow! Lumitaw sa paligid niya ang mga team na nakasuot ng armor at may hawak na mahabang espada. Ang mga pangkat na ito ay armado mula ulo hanggang paa, at ang mga nasa ulo ay nakatikip sa kanilang mga mukha, kaya't ang kanilang mga mukha ay hindi makita. Ghost Cultivator, naramdaman agad ni Yang Yian na ang aura na ibinubuga ng mga pangkat na ito ay ang mga Ghost Cultivator, tulad ni Wumakyo. Ang kaibahan ay ang mga pangkat na ito ay hindi kasing lakas ng Wumakyo, at nararamdaman nila na wala silang tunay na mga espiritong katawan, ngunit pawang mga espiritong katawan. Karamihan sa kanilang mga cultivations ay nasa Foundation Building at Golden Elixir Realms, na nagpagan ng pakiramdam ni Yang Yian. Bold, sino ka mula sa Great Qin City? Nang natulala si Yang Yian, isang general ang lumabas sa grupo ng mga koponan at galit na nagtanong mula sa isang mataas na posisyon. Oh my God, di ba grupo lang sila ng mga Ghost Cultivator? Paano ako matatakot sa iyo? Minaliit ni Yang Yian, ngunit naantig ang kanyang puso, at sinabi niya sa malalim na boses, isang maliit na multo na nagsasaka, maingay. Habang nagsasalita, ikanaway niya ang kanyang kamay sa general, at ang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa ay lumabas, na direktang nagpatambo sa general at lumilipad pabalik. Ngunit sa sumunod na sandali, lumitaw ang isang eksenang hindi inaasahan ni Yang Yian. Noong una, inakala niya na ang pagpapaalis sa general sa isang suntok ay magsisilbing babala sa iba, ngunit hindi niya inaasahan na ito ay magiging parang pugad ng putakti. Ang general ay tumayo at sumigaw sa isang tinig na lubhang nagbago, bumuo ng isang pormasayon, ipaalam sa general na isang malakas na kaaway ang pumasok sa lungsod. Sa isang iglap, ang mga Ghost Cultivation Team ay nakapaligid sa kanya, lahat ay bumunot ng kanilang mga espada, at bumuo ng isang encirclement formation sa paligid ni Yang Yian. Walang nakakaalam kung anong pormasayon iyon, at tila random, ngunit naramdaman ni Yang Yian ang isang malakas na aura. Sa isang iglap, ang aura sa paligid niya ay nagbago ng husto, at ang presyon ay naging napakalaki, na tila ang presyon ng langit at lupa ay sumasakop sa kanya. Patayin! Isang magaspang na boses ang narinig. Pagkatapos ay sinundan ng isang dumadagandong na boses. Patayin! Pakiramdam ko, libu-libong tropa ang umuungol, at siya ay nasa gitna ng libu-libong tropa. Sa oras na ito, naging solemn na rin si Yang Yian. Hindi niya akalain na ang mga munting Ghost Cultivator na ito sa kanyang mga mata ay magkakaroon ng ganoong momentum. Pagkatapos ay napaisip siya, ngunit ngumiti din siya ng mapait at may naintindihan. Ang mga casual na cultivator na ito na lumitaw sa Dokkan City ay dapat na mga sundalo at general na sumunod sa unang emperador. Ang emperador sa lahat ng edad sa kasaysayan, kahit na nagtayo siya ng pinaghihinalaang imperial na mausoleum para sa kanyang sarili, magkakaroon ng kamangha-manghang terracotta warriors sa mundo. Higit pa rito, ito ang dapat na mga tunay na emperador ng unang emperador, ngunit hindi siya dapat namatay, ngunit pumasok sa halamanan ng nicho ng Diyos. Mula sa First Emperor's Tomb hanggang sa God's Tomb, patay naman siya o hindi, isa pa rin itong malaking libingan. Ang mga sundalong ito ay ang mga taong iniwan niya upang bantayan ang Imperial Mausoleum, ngunit isa-isa silang naging Ghost Cultivator. Ito ay isang malaking hakbang. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin noon na pinatay niya ang lahat ng mga sundalo at general na ito at hinayaan silang maging mga Ghost Cultivator para patuloy na bantayan ang Imperial Mausoleum. Sa gitna ng dagandong ng pagpatay, naramdaman ni Yang Yian ang napakatinding pressure na parang bundok. Ito ay isang puro puwersa na hindi niya kayang maging pabaya. Sa isang iglap, ang mahahabang espada ay tumusok sa kanya mula sa harap hanggang likod, kaliwa hanggang kanan. Kung sasaksakin nila siya, mapipinsala ang kanyang kaluluwa. Humph, kung ang isang tigre ay hindi nagpapakita ng kanyang lakas, sa tingin mo ba ako ay isang may sakit na pusa? Pagpasok pa lang niya sa lungsod, kinubkob siya ng grupong ito ng maliliit na magsasaka ng multo. Hindi lamang niya sila tinakot, ngunit nakatanggap din siya ng mas mabangis na ganting atake, na ikinagalit ni Yang. Sa malamig na sanggal, umungal siya, 10,000 palaso ang pinaputok ng sabay. Sa susunod na sandali ang buong katawan ni Yang Yian ay nagniningning ng ginintoang liwanag. Ang ginintoang liwanag na biglang pumutok ay naging matalas na palaso ng kaluluwa at sumabog mula sa kanyang katawan. Pagkatapos ng lahat, siya ay nasa labas ng katawan na kaharian, at maging sa pagkakaisa ng mga Diyos ng Yin at Yang. Natural, ang mahiwagang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa ay hindi magiging maliit, at hindi niya hahayaang makalapit ang mga Ghost Cultivator na ito sa kanyang kaluluwang katawan. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan. Sa susunod na sandali, ang lahat ng mga Ghost Cultivator at mga sundalo na naantig ng mga Soul Arrow ni Yang Yian ay naging itim na usok at nawala sa mundo na may mga hiyawan.
Ang mga ghost cultivator na ito ay walang nilalang, ngunit nasa estado ng mga espiritu. Kapag napatay, ang kanilang mga kaluluwa ay maglalaho at ganap na mamamatay. Sa pagkakataong ito, hindi bababa sa 5 o 6 na raang ghost cultivator na nakapalibot sa kanila ang binaril at napatay ng mga soul arrow ni Yang Yiu. Pagbaril. Muling tumunog ang isang magaspang na dagandong. Nagbago ang mukha ni Yang Yiu, ngunit hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay mayroon ding mga balahibo ng palaso. Swish, swish, swish. Hindi niya alam kung ilan ang mga ghost cultivator na ito, ngunit nabaril at napatay niya ang daan-daang mga ito. Marami pa ring mga tao sa paligid niya, at ngayon ay lumilipad ang mga itim na palaso patungo sa kanya. Ito ay talagang tulad ng pagbibigay sa isang tao ng isang lasa ng kanilang sariling gamot. Nabaril at napatay niya ang daan-daang mga ito gamit ang kanyang mga palaso sa kaluluwa, at ngayon ang iba ay ibinabalik ang pabor sa pamamagitan ng mga palaso. At sila ay parehong mga palaso ng kaluluwa. Tiyak na hindi siya papatayin kapag nataman sila, ngunit tiyak na hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Damn it, itong mga bastard na ito ay hindi lang takot sa kamatayan. Medyo nanlumo si Yang Yiu. Bagamat hindi siya natatakot, talagang hindi siya nasisiyahan sa pagkakasalubong ng mga ghost cultivator na ito. Ungol. Ganap na galit si Yang Yiu. Akala niya ay madaling pakitunguhan ang maliliit na multong ito, ngunit ngayon ay tila hindi na sila natatakot sa kamatayan. Sa kasong ito, papatayin ko kayong lahat. Hindi ba't multo cultivator lang kayo? Hindi sila immortal na nilalang. Ang pagpatay ng isa ay mababawasan ng isa. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang patayin kayong lahat ng maliliit na compound. Matapos iangat ang kaluluwa ni Yang Yiu sa langit at magpakawala ng mahabang dagandong, ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng gininto ang liwanag. Ang kanyang figure ay biglang bumukol at direktang lumaki hanggang 9 na talampakan ang taas. Ang buong lungsod ay naliwanagan ng liwanag ng kaluluwa ni Yang Yiu. Ang mga palaso ng mga ghost cultivator ay pumutok kay Yang Yiu, at lahat sila ay nabasag ng gintong liwanag ng kaluluwa ni Yang Yiu. Pagkatapos ay bumulong si Yang Yiu, paghihiwalay ng kaluluwa. Pagkatapos ay hinati niya ang kanyang kaluluwa sa dalawa, at mabilis na sumugod sa pangkat ng mga ghost cultivator mula sa kaliwa at kanan. Totoo na ang kapangyarihan ng pagkakaisa ng kaluluwa ay napakalaki, ngunit iyon ay kapag ito ay one-on-one. Sa oras na ito, ang pinakamagandang resulta ay ang paghiwalayin ng mga kaluluwang yin at yang upang labanan ang grupong ito ng mahina ngunit malaking bilang ng tumatawa na mga cultivator ng multo. Patuloy na umalangaw ang mga hiyawan. Matapos paghiwalayin ni Yang Yian ang mga kaluluwang yin at yang at sumugod sa koponan, ikanaway niya ang kanyang mga kamay. Sa bawat pag-atake niya, sinasampal niya ang isang ghost cultivator ng durog-durog o natalo ng isang suntok. Ang makapangyarihang kaluluwa ay parang isang lobo na pumapasok sa isang kawan ng mga tupa upang harapin ang mga ghost cultivator na ito na halos nasa antas ng Jindan. Ito ay isang panig na pagpatay. Sa isang tiyak na sandali, biglang naramdaman ni Yang Yian na tila may daloy ng hangin sa hangin na nagpapaginhawa sa kaluluwa ni Yin. Siya. Subconsciously ibinuka ang kanyang bibig upang lumunok at agad na naramdaman ang daloy ng hangin na dumadaloy sa katawan ng Yin God, at nagkaroon ng ilusyon na ang mga butas ng kanyang kaluluwa ay komportableng nabuksan. Pagkatapos ay gumalaw ang puso ni Yang Yian, at bigla niyang naalala na ang Yin God ay gumagala sa gabi at maaaring lumunin ang kapangyarihan ng mga bituin at buwan. Ibig sabihin, ang lahat ng kapangyarihang nauugnay sa Yin ay nilamon ng Diyos na Yin, na maaaring mapahusay ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Diyos na Yin. At ang mga ghost cultivator na ito ay puro espiritual na kapangyarihan, ang pinakadalisay na Yin. Sa pag-iisip nito, biglang tumawa si Yang Yian. Anyway, ghost cultivator silang lahat. Kung gusto mong patayin ang mga kaaway niya, hindi ako magiging magalang. Hindi ba't kahangahangang lunukan ng Yin na Diyos mo na dumarating upang linangin ang aking mga kapatid? Sa kaisipang ito, gumalaw ang isipan ni Yang Yian, at ang 9 na talampakan na Yin God ay biglang bamuka ang kanyang bibig at nilamon ang mga ghost cultivator sa kanyang harapan. Ungol. Matapos itong lamunin, mahigit 10 ghost cultivator ang naging airflow at nilamon ng Yin God ni Yang Yian. Pagkatapos ay kumislap ng liwanag ang buong katawan ng Yin God. Ang pangunahing kaluluwa ni Yang Yian ay nasa Yang God, at ang kanyang isip ay konektado. Sa isang iglap, naramdaman niyang mas malakas ang soul power ng Yin God. Ito ang nagpasaya sa kanya. Nagsimula ang paglibot. Sa 10 paghinga lang, nilamon ng Yin God ni Yang Yian ang libu-libong ghost cultivator. Sa oras na ito, naramdaman niya na ang kapangyarihan ng kaluluwa ng Diyos na Yin ay umabot sa isang bagong antas. Noong una, ang mukha ng Yin God ay isang multo, malabo, ngunit ngayon ay malabo pa rin, ngunit mayroong isang magaspang na balangkas, na siyang pinaka-intuitive na pagpapakita ng lakas ng Yin God. Sa oras na ito, isang mahabang alulong ang umalangaw mula sa malayo, ungol, tumigil.
Nagbago ang mukha ni Yang Yiyo. Naririnig niya na ito ay isang pag-iral na nalampasan ang lahat ng mga ghost cultivator sa paligid niya. Nang hindi nag-iisip, ang mga Diyos ng Yin at Yang ay nagsanib sa isa, at muling naging isang gintong anino ng kaluluwa, ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa malayo. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga ghost cultivator ay tumigil sa pag-atake kay Yang Yiyo pagkatapos ng mahabang alulong, at tumayo sa isang tabi, na nakapalibot pa rin kay Yang Yiyo. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad mula sa malayo ang isang kulay pilak na puting liwanag na parang bulalakaw at damapo sa parang. Pagbati sa Marshall, A. Dumadagandong na boses. Sa isang pag-crash, hindi mabilang na mga magsasaka ng multo sa paligid ay lumuhad sa isang tuhod upang magbigay-pugay sa taong ito, na tinatawag siyang Marshall. Kabanata 836 na pagpasok sa makalangit na pintuan. Nakita ni Yang Yian na ang taong ito ay nakasuot din ng helmet na may full face covering armor, ngunit ang kulay ng armor ay silver. Nang nakatingin sa kanya si Yang Yian, tumingin din siya. Noong una, inakala ni Yang Yian na lalaban sila, dahil ang taong ito na nakasuot ng silver armor, na tinawag na Marshal ng lahat ng Ghost Generals, ay may kaluluwa at aura na nakarating sa Nascent Soul Realm. Ngunit hindi niya inaasahan na pagkatapos tumingin sa kanya ang Marshal, bigla niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao at sumaludaw kay Yang Yian at sinabing, "Senyor, maawa ka. Ignorante ako at nasaktan kita. Kung gusto mong pumunta sa Heavenly Gate, mangyaring gawin ang gusto mo." Natagpuan ni Yang Yian na kawili-wiling marinig ang Marshal na ito na magsalita, at mapaglarong ngumiti, "Ikaw ay isang matalinong tao. Tungkulin kong bantayan ang Great Qin City, ngunit tumanggi akong aminin ang aking kasalanan. Bago ka, may isang tao na lumabag sa mga patakaran ng maraming beses. Sa halip na gawin ito, mas mabuting hayaan ka at mabawasan ang mga nasawi." Dahan-daang sinabi ng Marshal, at tila malinaw. Inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata. Hindi siya natutuwa sa pagtawag sa kanya ng Marshal na Senior, ngunit alam din niya na sa mundo ng paglilinang, hindi lamang ang edad ang tanging kadahilanan sa pagtukoy kung sino ang mas mataas. Sa halip, lakas ang pinakamahalagang bagay. Ito ay normal sa iba na tawagin siyang Senior. Sabihin sa iyong mga tao na bumaba sa pwesto. "May itatanong ako sa iyo," sabi ni Yang Yian sa Marshal habang umiikot ang mga mata. Ang Marshal na nakasuot ng silver-white armor ay nagwagayway ng kanyang kamay at ang lahat ng mga ghost cultivator ay umatras, na wala na parang tubig. Sa oras na ito, tumingin si Yang Yian sa Marshal at nagtanong, "Nabanggit mo noon ang Heavenly Gate. Anong nangyayari?" Ang Marshal, na ang ekspresyon ng mukha ay hindi malinaw na nakikita, ay tumingin kay Yang Yian at sinabing, "Ang langit na gate ay ang pinakamalaking lihim ng Great Qin City. Naniniwala ako na alam na ng mga nakatatanda na ito ay isang realm or God's Cemetery. Walang nakakaalam kung gaano katagal umiral ang God's Cemetery. Itinayo ng aking dakilang emperador na si Qin Shi Huang itong Great Qin City para pagtakpan at protektahan ang God's Cemetery. 2 tao lamang ang nakapasok dito sa libu-libong taon." 2 tao. Nagulat si Yang Yian sa Marshal, "Anong 2 tao?" "Ang unang tao ay ang aking emperador na si Qin, at ang pangalawang tao ay si Levi Changqiu na pumasok kalahating buwan na ang nakalipas." Sagot ng Marshal. Natigilan si Yang Yian. Ang orihinal niyang akala ay hindi makapasok si Levi Changqiu, ngunit hindi niya inaasahan na makapasok sa God's Cemetery sa pagkakataong ito. May nangyari kaya sa God's Cemetery? O nakahanap ba si Levi Changqiu ng ilang lihim na paraan? Nang mahanap siya ni Levi Changqiu, sinabi niya na bagamat natagpuan niya ang God's Cemetery, hindi siya makapasok. Hindi niya alam kung gaano karaming enerhiya ang ginugol niya dito. Ngayon ay tila nagbago na ang sementeryo ng Diyos, at pumasok na si Levi Changqiu. O baka nakahanap si Lu Changqiu ng ilang lihim na paraan para makapasok at makapasok. Tanungin ulit kita, marunong ka bang pumasok sa God's Cemetery? Direktang tanong ni Yang Yiu sa Marshal. Hindi ko alam. Inutusan lang akong pigilan ang Great Qin City. Kahit na ang Heavenly Gate ay isang ipinagbabawal na lugar para sa akin at sa iba pa. Iniutos ng kanyang kamahalan na hindi tayo pinapayagang lumapit sa pintuang daan sa langit sa loob ng 9 na talampakan. Sagot ng Marshal. Tumango si Yang Yiu. Kung iisipin, may katuturan. Kung sila ay makapasok, ang mga taong ito ay wala sa lungsod, ngunit papasok na sana sa sementeryo ng Diyos noon pa man. Okay, dalhin mo ako sa Heavenly Gate. Diretsyong sabi ni Yang Yiu. Ito. Nag-alinlangan ang Marshal. Sinabi ni Yang Yiu, "Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapahiya. Dalhin mo na lang ako doon." Tila nabuhayan ng loob ang Mariskal at sinabing, "Sinusunod ko ang iyong utos." Pagkatapos noon ay tumalikod na siya at nagtungo sa daan. Sinundan siya ni Yang Yiu. Ang buong Dakan City ay mukhang napakalaki, at ang mga kalye sa lungsod ay crisscrossed. Hindi alam ni Yang Yian kung nasaan ang Heavenly Gate na binanggit ng Marshal. Hindi niya alam kung saan siya mag-aalala.
Anyway, sa kanyang mga mata, ang martial ay isang Yuanying realm lamang. Kung talagang naglaro siya ng anumang mga trick, maaari niya itong paikop sa unang pagkakataon. Medyo mapurol ang kapaligiran, at nakahanap lang ng paksa si Yang Yian at nagtanong, ano ang pangalan mo? Kung saan, masyado siyang curious sa mga ghost soldiers na ito sa Dokkan City. Kung siya ay tumayo mula sa pananaw ng mga ordinaryong tao, ito ay mga tao mula sa Qin Dynasty, hindi, sila ay mga multo mula sa Qin Dynasty. Junior Meng Tian. Sagot ng Marshal. Meng Tian. Ang bibig ni Yang Yian ay nasa hugis o. Si Yang Yian, na nag-aaral ng kasaysayan sa universidad, paanong hindi niya kilala si Meng Tian, isang sikat na general sa kasaysayan. Ang dalawang magkapatid na Meng Tian at Meng Yi, isang pampanitikan at isang marshal, ay gumawa ng malaking kontribusyon sa pagkakaisa ng 6 na kaharian ni Qin. Kilala sila bilang mga unang mandirigma sa China nang pamunuan nila ang hukbo sa ibang bansa. Minsan ay pinamunuan nila ang isang hukbo ng 300,000 upang labanan ang Xiongnu at mabawi ang lugar ng Hetaw. Hinangaan ni Yang Yian si Meng Tian noong siya ay nasa paaralan. Sa kasaysayan, ang magkapatid na sina Meng Tian at Meng Yi ay sinaksak hanggang sa mamatay ni Huhai at Zhao Gao. Nagpakamatay si Meng Tian sa pamamagitan ng paglunok ng mga tabletas. Ngayon ay tila ang unang emperador na si Yan Cheng ay maaaring makapasok sa sementeryo ng Diyos, kaya maaaring hindi totoo ang kanyang pagkamatay. Ngunit siya ay namatay pagkatapos ng lahat, at ngayon siya ay isang ghost cultivator. Pagkatapos maging ghost cultivator, general pa rin siya na namamahala sa hukbo. Nang bumalik sa kanyang katinuan, nagtanong si Yang Yiu, ngunit si Meng Tian ba, ang panloob na mananalaysay ng dakilang Qin? Ito ay ang junior marshal o dapat tawaging Meng Tian ngayon. Medyo nasa sabik si Yang Yiu. Ang bawat taong nagmamahal sa kasaysayan ay may isa o higit pang mga makasaysayang idolo sa kanyang puso. Para kay Yang Yiu, si Meng Tian, ang dakilang general ng dakilang Qin, ay isa sa kanyang mga idolo. Idol, bulong niyang sa kanyang puso, dapat ko bang humingi sa kanya ng autograph mamaya? Habang nagsasalita, huminto si Meng Tian at nagsabi, nasa harap mo ang gate ng langit, senyor. Iniisip ni Yang Yiu ang tungkol sa autograph at hindi pinansin ang harapan. Sa oras na ito, tumangala siya at nakitang may tarangkahan nga sa bundok na may taas na 10 talampakan, na itinayo sa bundok, daan-daang metro ang layo. Ito ay tungkol sa 30 metro ang lapad, na may nakasulat na salitang, Tianmen, at ang pangunahing gate ay isang bluestone na gate. Huminto si Meng Tian dahil halatang wala siyang lakas ng loob na sumulong. Hindi pinahirapan ni Yang Yian ang idolo na ito. Ngumiti siya at sinabi, ang pangalan ko ay Yang Yian. Huwag mo akong tawaging senior. Kung gusto mo talaga, ninuno ka. Papasok ako at titingnan. Maaari ka bang pumayag sa isa sa aking mga kahilingan? Senior, please magsalita ka. Halatang hindi sanay si Meng Tian sa pagbabago ni Yang Yian. Hehe, huwag kang kabahan. Hindi ka mahihirapang mag-request. Pakipirmahan mo ako at kunin mo ito paglabas ko. Naisip niyang na dahil nakilala na niya ang historical idol sa kanyang puso, dapat niyang tuparin ang kanyang pangarap. Hindi ba ito ang pangarap ng Jiushu na ang buong Jiushu ay nasa daan ng muling pagbabangon at pagbangon? Ang bawat mamamayan ng Jiushu ay hinahabol ang isang pangarap, at gusto rin niyang sundin ang uso. Pero kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, napaka-espesyal ng kanyang pangarap. Hindi ko alam kung ano ang pirma. Halatang hindi naiintindihan ni Meng Tian ang sinasabi ni Yang Yian, at direktang nagtanong. Pinagpapawisan si Yang Yian sa kanyang puso, ngunit nakalimutan niya na si Meng Tian ay isang sinaunang tao at hindi pa nakarinig ng mga pirma, pati na ang mga idolo at star chasing. Mag-iwan ka lang ng kaunting calligraphy, ayos lang ang lahat. Casual na paliwanag ni Yang Yian. Natigilan si Meng Tian at pagkatapos ay nagsabi, alam ko. Sige, yun lang, papasok muna ako at titingin. Sabi ni Yang Yiu at diretsyong naglakad. Gayunpaman, sa sandaling lumingon siya, narinig niya si Meng Tian na sumisigaw, Senyor, please stay. Ano? Tumingin sa kanya si Yang Yiu. Nais ipaalala sa iyo ni Junior, bagamat hindi pa ako nakapasok sa loob ng Tianmen, alam ko na ang kanyang kamahalan na unang emperador ay nag-iwan ng 12 voucher sa loob ng Tianmen, na lubhang mapanganib. Paalala ni Meng Tian. Salamat, matapos siyang pasalamatan ni Yang Yiu, humakbang siya at nakarating sa harapan ng Tianmen. Hindi man siya pinaalalahanan ni Meng Tian, alam niyang hindi magiging ganoon kadali ang lugar na ito. Gayunpaman, maaalala niya ang paalala na ito, iniisip na may iiwan siya para sa makasaysayang idolo na ito bago umalis. Kung ano ang 12 voucher na binanggit ni Meng Tian, hindi alam ni Yang Yiu, ngunit nang marinig niyang sinabi ni Meng Tian na iniwan sila ni Qin Shi Huang, may mga hula rin siya sa kanyang isipan. Sa kabilang banda, pinanood ni Meng Tian si Yang Yiu na umalis.
Isang sundalo ang lumitaw sa tabi niya at sinabi kay Meng Tian, bakit ipinaalala sa kanya ng Marshal ang 12 Vajra? Hindi ba mas mabuting hayaan siyang mamatay doon? Tumingin si Meng Tian sa direksyon ni Tianmen at mahinang sinabi, sino ang maaaring pumunta dito? Kahit na ang aura at cultivation ng taong ito ay hindi kasing lakas ng matandang iyon na sina Lu Buwei at Lu Changqiu, hindi namin siya mapipigilan. Pabor na ipaalala sa kanya. Ito ay, mas mabuti kung mamatay siya doon. Paano kung hindi siya mamatay? Sa sandaling lumabas siya upang ilabas ang kanyang galit sa atin, bagamat mayroon tayong 10,000 ghost soldiers, ang espiritu ng yin ng taong ito ay magiging kapangyarihan lamang ng kanyang makapangyarihang kaluluwa kapag nilamon ito. Matalino si Marshall. Yumuko ang sundalo. Narinig ni Yang Yiyu ang bawat salita ng pag-uusap ng dalawa. Nasa state of out-of-body spirit siya ngayon, gaano ba katalas ang kanyang sentido? Nagulat siya nang marinig ang mga salita ni Meng Tian. Hindi niya inaasahan na sa bibig ni Meng Tian, Lu Changqiu pala talaga si Lu Buwei. Ito ay talagang hindi inaasahan. Ngunit hindi ito masyadong nakakagulat. Ayon sa pakikipag-chat kay Lu Changqiu, karamihan sa kanila ay mula sa mundo ng paglilinang. Sa makapangyarihang paglilinang, hindi nakakagulat na ang sinuman ay magkatawang tao sa Jiusho. Umiling, hindi na pinansin ni Yang Yian ang pag-uusap ni Meng Tian at ng mga general, at tumayo ng diretso sa harap ng Heavenly Gate. Pakiramdam niya ay walang kakaiba sa Heavenly Gate na ito. Ito ay dapat na isang ordinaryong portal. Nasa loob ang totoong portal sa God's Cemetery. Gamit ang kapangyarihan ng kaluluwa, hinarap ni Yang Yian ang Bluestone Gate at iwinagayway ang kanyang kamay. Bumukas ang gate ng malakas. Whoosh! Sa sumunod na sandali, umihip ang malamig na hangin sa kanyang mukha, na nagdulot ng matinding ingay. Tiningnang mabuti ni Yang Yian. Kulay abo sa loob noon, at iisipin ng mga hindi nakakaalam na nasa impyerno sila. Isang kakaibang hangin ang mabilis na dumating at mabilis na umalis. Napakadilim nito, ngunit hindi ito itim. Malabo na nakikita ni Yang Yian na tila ito ay isang lambak. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at pumasok. Nakabukas ang pinto, kaya walang dahilan para umatras. Sa kulay abong kapaligiran, pagkapasok niya, nalaman niyang hindi ito bundok, kundi isang malaking natural na bulwagan, na tila mga 5 o 600 metro kwadrado. Nang lumakad pasulong, nakita ni Yang Yiu ang isang malaking tabletang bato. Mukha itong mga 9 na talampakan ng taas at 3 talampakan ng lapad, parang pader, na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang pinaka-espesyal na bagay ay mayroong mga purple gold rune na kumikislap sa lapida na ito. Hindi napigilan ni Yang Yiu na pabilisin ang kanyang lakad at nang nasa 10 metro na siya, sa wakas ay nakita na niya ang buong larawan ng stone tablet. Biglang napuno ng gulat ang puso niya. Sa katunayan, mula sa malayo, ang malaking batong tabletang ito ay parang lapida. Mayroong 3 partikular na malalaking rune sa stone tablet. Bagamat hindi niya nakilala ang mga ito, naiintindihan ni Yang Yiu kapag tiningnan niya sila. Ang kahulugan ng 3 malalaking rune dito ay ang 3 salitang, Sementeryo ng Diyos. Kabanata 837 12 Gintong Puppet. Sa pagtingin sa malaking stone tablet, o lapida, nahulaan ni Yang Yiu na ito dapat ang tunay na pasukan sa God's Cemetery. Nang titignan na sana ni Yang Yiu ang maliliit na rune sa stone tablet, may kakaibang nangyari. Naramdaman niya ang malakas na hangin na nagmumula sa kanyang likuran, at nang hindi nag-iisip, nawala kaagad si Yang Yiu upang maiwasan ito. Bang! Nagulat ang buong bulwagan. Sa isang kisap mata, nakita ni Yang Yiu ang isang 3 metro ang taas, nakakapangilabot na itsura. Metal na lalaki sa likod niya. Medyo natakot si Yang Yiu. Ang gayong malaking metal na lalaki ay lumitaw sa likuran niya nang walang anumang tunog, at walang hininga sa kanyang pangunawa. What the hell? Sa sandaling ito, ang kanyang mga mag-aaral ay biglang lumiit, ngunit natagpuan niya na ang parehong metal na lalaki ay lumitaw sa kanyang paligid. Sa isang sulyap, 12 sila. Naisip niya ang hugis ng katawan ni Meng Tian ang 12 gintong lalaki na iniwan ng unang emperador. Naisip din niya ang 12 gintong lalaki na naitala sa kasaysayan. Ang 12 Golden Men, na kilala rin bilang 12 Bronze Men, ay tumutukoy sa 12 malalaking bronze figure na inihagis ni Qin Shi Huang upang kolektahin ang lahat ng mga sundalo sa mundo upang pigilan ang mga tao na maghimagsik pagkatapos niyang pag-isahin ang 6 na kaharian. Sinasabing ginamit ito ni Qin Shi Huang upang pigilan ang sirkulasyon ng mga metal at mangolekta ng mga metal mula sa buong mundo. May mga chismis din na ginamit ni Qin Shi Huang ang 9 Cauldrons of Dayu para supilan ang tadhana ng mundo. Ayon sa Records of the Grand Historian, The Book of Qin Shi Huang, noong ika-26 na taon ng Qin Shi Huang, tinipon niya ang lahat ng mga sundalo sa mundo at tinipon sila sa Xianyang, at naghulog ng 12 gintong lalaki, bawat isa ay tumitimbang ng 1,000 bato at 3 talampakan ang taas, at inilagay sila sa palasyo ng Afang.
Nabasa ni Yang Yian sa mga aklat na maraming mga tala at alamat tungkol sa 12 gintong lalaki. Matapos ang pagbagsak ng later Qin Dynasty, ang kinaroroonan ng 12 gintong lalaki ay sinunog kasama ang 12 ginintoang lalaki, na sumasagisag sa walang hanggang dinastiyang Qin, nang sinakop ni Xiang Yu, ang overlord ng Western Chu, ang Qin capital Xianyang. Tinukoy din ng ilang iskolar na ang 12 gintong lalaki ay winasak ni Dong Zhuo. Sa pagtatapos ng Eastern Han Dynasty, pinangunahan ni Dong Zhuo ang kanyang mga tropa upang salakayin ang Chang'an at winasak ang 10 sa 12 gintong lalaki. Inutusan niya ang natitirang dalawa na ilipat sa Qingmenli sa Chang'an City. Meron. Alingawngaw na nasa likod ang natitirang 2 gintong lalaki. Matapos pag-isahin ni Fujian ng dating dinastiyang Qin ang Hilaga, inutusan niya ang tanging 2 gintong lalaki na ihatid pabalik sa lungsod ng Chang'an at wasakin. Sa ngayon, lahat ng 12 ginintoang lalaki na inihagis ng unang emperador ay nawasak. Siyempre, may mga alingawngaw na ang 12 ginintoang lalaki ay hindi nawasak, ngunit itinago ng ilang mga aristokratikong pamilya. Sinabi rin ng ilang tao na ang 12 gintong lalaki ay naging mga kasama ni Hu Hai, ang pangalawang emperador ng Qin. Sa madaling salita, walang nakakaalam ng orihinal na intensyon ng paghahagis ng 12 gintong lalaki para sa unang emperador, ang unang emperador. Ng mga edad, ngunit mayroong masyadong maraming mga kwento. Si Qin Shi Huang ay nag-iwan ng maraming misteryo sa kasaysayan, at ang 12 gintong lalaki ay isa lamang sa mga misteryo ng mga himalang natitira sa mundo. Ngayong tumingin si Yang Yian sa 12 gintong lalaki na nakapaligid sa kanya, naisip niya kaagad ang 12 ginintoang lalaking inihagis ng unang emperador, na malamang na ang 12 gintong lalaki sa kanyang harapan. Gayunpaman, nang pinagmamasdan ang 12 ginintoang lalaki na may kapangyarihan ng kaluluwa, naantig si Yang Yian. Bagamat walang hininga, nakita ni Yang Yian ang ilang misteryosong rune sa dibdib ng 12 ginintoang lalaki. At ito ay isang napakapamilyar na rune, ang parehong rune ng kanyang itim at puting papel. Ito ay tama. Maaari itong lumitaw ng tahimik, na nagpapatunay na ito ay may lakas, ngunit ang piyan-piyan ay walang hininga, na nangangahulugan lamang na ang 12 gintong lalaki ay mga papel. Ang pinalayas ng unang emperador ang gintong tao. Ngayon ay tila lahat ng uri ng tsismis, tulad ng pagkolekta ng mga sundalo mula sa iba't ibang panig ng mundo, pagsupil sa swerte, at iba pa, ay hindi totoo. Ang pagpino sa mga puppet ay ang tunay na katotohanan. Ayon kay Lu Zuoxi, ang unang emperador mismo ay isang magsasaka mula sa mundo ng bundok at dagat, at hindi nakakagulat na maaari niyang pinuhin ang mga puppet. 12 golden puppet. Tumingin si Yang Yian sa kanila at biglang gustong tumawa. Bulong niya sa kanyang sarili, mga ugat sa ika-4 na antas, katumbas ng isang papi sa antas ng Yuanying. Tatanggapin ko itong regalo, kuya, hehe. Sa mga mata ni Yang Yian, ang mga puppet na ito ay mas mababa kaysa sa kanyang mga itim at puting puppet. Ang mga itim at puting puppet ay mga advanced na puppet na maaaring tumaas ang kanilang lakas habang bumuti ang kanyang paglilinang. Siyempre, hanggat ang enerhiya na ibinigay ay maaaring makasabay, sa teorya, sa mga salita ng matanda, ang mga itim at puting puppet ay maaaring samahan siya sa antas ng Mahayana. Gayunpaman, ang 12 gintong puppet sa kanyang harapan ay isang antas na mas mababa kaysa sa mga itim at puting puppet. Sila ay mga puppet na hindi maaaring i-upgrade at ang kanilang lakas ay maaari lamang sa antas ng Yuanying. Si Yang Yian ay may 2 high-level na black and white puppet, kaya natural na naiintindihan niya ang structure ng puppet kaysa sa iba, at nakikita niya ang lalim ng 12 golden puppet sa isang sulyap. Sa kanyang mga mata, ang 12 gintong puppet ay nasa antas ng Yuanying na hindi makapagpapataas ng kanilang lakas. Bagaman hindi sila kasing taas ng black and white puppet, mayroon din silang mga pakinabang. Una sa lahat, ang antas ng lakas ay pinag-isa. Pangalawa, ang material na ginamit upang pinuhin ang 12 ginintoang lalaki ay tila napakahusay. Nakikita ni Yang Yian na lahat sila ay gawa sa ginto. Kung may mga advanced na pamamaraan ng pagpino ng papel upang muling pinuhin ang mga ito, maaari silang gawing mga puppet na may mataas na antas. Ang huling punto ay ang pangunahing punto din. Ang 12 golden man puppet na ito ay maaaring bumuo ng isang pormasayon para patayin ang kalaban. Ang kapangyarihang nabuo sa panahong iyon ay hindi kasing simple ng isa at isa ay katumbas ng dalawa. Kaya nang makita ni Yang Yian ang 12 golden man puppet, pagkatapos ng unang pagkabigla, tumawa siya. Sa isip niya, regalo ito ng unang emperador. Siya. Naisip na kung kolektahin niya ang 12 golden man puppet na ito at gagawing mataas na antas na mga puppet sa hinaharap, at bubuo ng 12 Dushan formation, ito ay magiging isang malaking mamamatay, at magkakaroon siya ng isa pang trump card killer sa kanyang kamay.
Siguro para sa iba, ang pagharap sa magkasanib na pag-atake ng 12 Golden Man Puppet ay magiging sakit sa ulo, ngunit para sa kanya, hindi ito mahirap. Walang paraan na si Yang, na may dalawang matataas na antas na mga pupe, ay higit na nakakaalam ng mga kahinaan ng mga pupe at alam kung paano supilan ang mga pupe nang walang anumang pagsisikap. Hehe, sayang naman kung hindi kunin yung power na ino-offer sa akin, diba? Napangiti si Yang Yiyo at sinabi sa kanyang sarili, pinapanood ang 12 gintong pupe na papalapit sa kanya, nang walang anumang takot, kahit na siya ay nasa estado ng out-of-body spirit at ang kanyang lakas ay hindi kasing lakas ng kanyang pisikal na katawan, hindi siya natatakot. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang makapangyarihang espiritu na kombinasyon ng yin at yang. At saka, kapag humarap sa 12 gintong pupe na nasa harapan niya, mas makabubuting gamitin ang espiritu. Alam din niya ang mga kahinaan ng 12 Golden Puppet. Hindi naman big deal. Sa isang iglap, si Yang Yiyu ay napalibutan ng 12 gintong pupe sa isang maliit na bilog na may 3 metro. Sa oras na ito, ang 12 puppet ay sabay na umatake, biglang itinaas ang kanilang mga kamao at pinasabog si Yang Yiyu. Kung tatamaan nito ang kanyang espiritong katawan, tiyak na madudurog ang kanyang espiritu. Gayunpaman, hindi natakot si Yang Yiyan. Marahan niyang binigkas ang isang salita, pagbabago. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang kaluluwa ni Yang Yiyan ay nagmumuni-muni na may gininto ang liwanag. Sa isang iglap, nang ang 12 gintong pupe ay nagbobomba, ang kanyang kaluluwa ay naging isang gintong agos ng liwanag, at sa susunod na sandali ay pumasok siya sa dibdib ng isa sa mga pupe. Ang chest of the puppet, ang core ng puppet, kung saan matatagpuan ang inscription ng formation. Hanggat naiintindihan mo ang paraan ng pagbuo ng pupe, maaari kang sumugod sa core ng pupe. Tulad ng para sa paraan ng pagbubuo ng pupe, mga inscription at mga marka, at iba pa. Pagkatapos na mapasuko ni Yang Yiyan ang mga itim at puti na mga pupe, binigyan siya ng kanyang Panginoong si Yun Changxi ng pamana ng paraan ng mga pupe. Pinag-aralan din ni Yang Yiyan ang dalawang itim at puting puppet ng malalim. Nang pumasok ang kanyang kamalayan sa porma sayon ng mga inscription ng itim at puti na mga pupe, malinaw niyang nakikita ang lahat, kaya't sa isang sulyap ay makikita niya ang ubod ng pagkakabuo ng 12 gintong pupe. Ang kanyang kaluluwa ay naging isang gintong liwanag at bumulusok sa formation core ng isa sa mga golden puppet. Hanggat siya ay pumasok at pinupunasan ang marka ng kaluluwa na iniwan ng orihinal na may-ari ng gintong pupe, masupol at makokontrol ni Yang Yiyu ang gintong pupe. Ang gintong pupe ay iniwan ng unang emperador, at walang duda na ang unang emperador ang may-ari ng 12 gintong pupe. Hindi sigurado si Yang Yiyu kung gaano kalakas ang unang emperador, ngunit isang bagay ang malinaw, ang 12 gintong puppet ay may parehong mga aksyon at lakas, na nangangahulugan na sila ay kontrolado ng parehong tao. At ang pagkontrol sa 12 gintong lalaki sa parehong oras ay nangangahulugan na ang mga marka ng kaluluwa ng 12 bahagi ay nakakalat. Matapos ang mga marka ng kaluluwa ay nakakalat, hindi sila dapat masyadong malakas. Bilang karagdagan, mayroong 4 na inscription sa mga dibdib ng 12 gintong pupe, na nasa antas ng nascent soul. Ibig sabihin, ang mga marka ng kaluluwa na iniwan ng unang emperador sa golden puppet ay nasa antas ng nascent soul. At siya, si Yang Yiyu, ay isang kaluluwa sa labas ng katawan. Natatakot ba siya sa kaluluwa sa antas ng nascent soul? Ang sagot ay natural na hindi. Kaya't sumugod si Yang Yiyu sa ubod ng pagbuo ng golden puppet ng walang pag-aalinlangan. Hanggat nakapasok siya at napupunas ang marka ng kaluluwa ng unang emperador, natural niyang masupol ang gintong pupe. Nang bumulusok si Yang Yiyan sa core ng pagbuo ng golden puppet, bigla siyang nakarinig ng malamig na senggal sa kanyang mga tainga, bold, na pagtanto niya. Na siya ay nasa isang mundo ng gininto ang liwanag, na medyo nakasisilaw, ngunit hindi siya nataranta. Naghanda siya sa kanyang puso. Naramdaman niya ang malakas at panlalaking aura na dumarating sa kanya, at ibinuko niya ang kanyang bibig ng hindi nag-iisip, Yang Shendevar. Habang inilulunsad si Yang Shendevar, sa wakas ay umangkop siya sa liwanag at nakitang malinaw na ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may suot na korona at isang itim at gintong dragon na damit na umaatake sa kanya. Kabanata 838, si Lu Changqiu ay Lu Buwei din. Nakasuot ng korona at dragon robe, sino pa kaya ito? Ito ay dapat na marka ng kaluluwa ng unang emperador. Ngunit sa mga mata ni Yang Yiyan, bakas lamang iyon ng marka ng kaluluwa. Gaya ng inaasahan, ito ang marka ng kaluluwa sa antas ng nascent soul. Hindi ito nakakatakot para sa kanya. Sa sandaling ito, siya ay nasa estado ng pagkakaisa ng yin at yang. Inatake at nilamon ng Yang God. Ang Diyos na Yang sa labas ng katawan ay may kapangyarihang lunukan at iluwa ang araw, nakabaligtaran ng Diyos na Yin at kayang lumunin ang pinakamaraming kapangyarihang Yang sa mundo. Ang marka ng kaluluwa ng unang emperador ay puno ng pagkalalaki,
ngunit ang pinakayang ay isang kaluluwa ng tao. Maaari ba itong mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng araw? Bukod, ang isa ay nasa nascent soul level at ang isa ay nasa out-of-body level. Ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawa ay hindi kaunti. Kung pagsasamahin ang 12 bahagi ng marka ng kaluluwa ng unang emperador, maaaring matakot pa rin si Yang Yian, ngunit kung hahatiin ito sa 12 bahagi, talagang hindi siya matatakot sa anuman. Isang matapang na dagandong ang nagpatawa sa halip ni Yang. Hehe, Yuanying level soul mark lang ito. Kahit na ikaw ang unang emperador, hindi ako natatakot sa iyo. Natatawa sa kanyang puso, ibinuka ni Yang Shen ang kanyang bibig at nagpakawala ng malaking puwersang lumalamon, patungo sa marka ng kaluluwa ng unang emperador. Bastos, ang sumpa ng unang emperador ay hindi natapos, at nilamon ni Yang. Ang buong gininto ang liwanag na mundo, o ang formation core ng Golden Puppet, ay madilim. Matagumpay na naalis ni Yang Yian ang marka ng kaluluwa na iniwan ng unang emperador sa katawan ng gintong puppet. Pagkatapos ay lumabas si Yang Yian mula sa unang Golden Puppet Formation Core at nag-drill sa pangalawa. Papatayin ko ang lahat ng siyam sa iyong mga angkan. Sa pangalawang gintong puppet, galit na galit ang kaluluwa ng unang emperador. Sagot ni Yang Yian sa kanya na may malamig na ungol, at pagkatapos ay lumamon ng walang pag-aalinlangan. Ang pangatlo. Gusto kita, ang marka ng kaluluwa ng unang emperador ay hindi natapos ang pananakot na mga salita, at muling nilamon ng Yang Shen ni Yang Yian. Ang ika-4, ika-5, ika-6. Hanggang sa ika-12. Naramdaman ni Yang Shen ni Yang Yian na parang hinihigop siya, at bumagal. Sa pagkakataong ito, hindi nagmura o lumaban ang unang emperador, ngunit tinitigan si Yang Yian at mahinang nagsabi, "Sino ka?" Napangiti si Yang Yian, sa wakas ay nagsalita ang iyong kamahalan, ang aking kaibigan ay si Yang Yian. How dare you? Paanong hindi maintindihan ng unang emperador na nagmumura si Yang Yian, at agad siyang nagalit. Tumigil ka na sa pagsasalita ng kalokohan, lalamunan kita ng diretsyo. Anyway, para kay Yang Yian, ang taong nasa harap niya ay hindi ang tunay na unang emperador, ngunit bakas lamang ng marka ng kanyang kaluluwa, kaya walang dapat ikatakot, kaya hinarap na lang niya ito ng diretsyo. Ikaw. Ang marka ng kaluluwa ng unang emperador ay labis na nagalit kay Yang Yian na wala siyang init ng ulo. Pagkatapos ay tinanong niya, sino ang nagpadala sa iyo dito? Gumalaw ang puso ni Yang Yian, at bigla niyang naalala ang sinabi ni Lu Zuoxi, na ang unang emperador ay dumating sa Earth upang hanapin ang sementeryo ng mga Diyos, at talagang ipinadala ng ilang malalaking puwersa sa kabundukan at dagat. Ang unang emperador ay isang ambisyosong tao, at pagkatapos na matagpuan ang sementeryo ng mga Diyos, ayaw niyang ibahagi ito sa mga puwersang nasa likod niya, kaya malamang na nagkaroon ng malaking salungatan sa pagitan ng dalawang panig, o maaaring mayroong isang kwento sa pagitan na hindi alam ng iba. Nang marinig ang tanong mula sa Emperor's Soul Mark, sinasadyang sinabi ni Yang Yian, mahalaga ba kung sino ang nagpadala nito? Ang tanong na ito ay nagpatigil sa kaluluwa ng emperador, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yian at sinabing, "Anak, malinaw kong sinasabi sa iyo na ang sementeryo ng Diyos ay hindi isang bagay na maaari mong madamay. Pinapayuhan kitang bumalik sa lalong madaling panahon, kung hindi, mawawalan ka ng buhay. Ituturing ka lang ng mga taong iyon bilang isang sangla. Nagtrabaho ako. Mahirap hanapin ang God's Cemetery para sa kanila, pero ano ang nangyari? Sa huli, gusto nila akong patayin para patahimikin ako. Paano ko sasabihin sa kanila kung paano pumasok sa God's Cemetery? After so many years, hindi pa rin sila sumusuko. Kaya ano? Hindi pa rin ba sila pumasok sa God's Cemetery? Gusto ko lang na tumitig sila sa God's Cemetery. Kung hindi sila makapasok, sayang ang mata nila. Hahaha. Natawa ang Emperor's Soul Mark sa dulo. Gayunpaman, inilibot ni Yang Yian ang kanyang mga mata at muntik nang masakal ang Emperor sa pamamagitan ng direktang pangungusap. Haha, walang pumasok. Bakit ko narinig na pumasok si Lu Changqiu sa Godstone Garden? Oh, siya nga pala, Lu Changqiu ay dapat ding tawaging Lu Buwei, di ba? Mahinang sabi ni Yang Yian. Ang Soul of the Wunyo ay nagsabi noon na si Lu Changqiu ay pumasok sa Godstone Garden, at si Meng Tian ay nabanggit din na si Lu Changqiu ay pumasok sa Godstone Garden sa kanyang pakikipag-usap sa mga sundalo. Matapos makapasok si Yang Yian sa Heavenly Gate, hindi niya nakita si Lu Changqiu dito, ibig sabihin ay pumasok si Lu Changqiu sa Godstone Garden. Sinabi ng unang emperador na walang pumasok, ngunit nakapasok si Lu Changqiu, kaya sinampal niya ito sa mukha. Ang imprint ng kaluluwa ng unang emperador ay biglang huminto, at naputol ng mga salita ni Yang Yian. Pagkatapos ay nagngangalit siya at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, paano kung pumasok ang matandang magnanakaw na si Lu Buwei? Puputukan ko siya sooner or later. Bukod dito, si Lu Buwei ay hindi miyembro ng Shanhai Realm. Ano ang magagawa niya kung papasok siya sa God's Cemetery?
Boy, nararamdaman ko na wala kang aura ng sinumang pamilya sa Shanghai Realm. Hindi kaya ikaw, ang alagad din ng matandang magnanakaw na iyon na si Lu. Nang sabihin niya ito, nawala ang galit na aura ng marka ng kaluluwa ng emperador. Ngayon ay si Yang Yiyu naman ang malito. Tila. Akala ng emperador ay disipulo siya ni Lu Changqiu o Lu Buwei. At ang pangunahing punto ay ginamit ng emperador ang pariralang Kaurin, ang alagad ng matandang magnanakaw na si Lu nang magsalita siya. Hindi kaya nagkaroon ng master-disciple relationship ang emperor at Lu Changqiu. Sa pag-iisip nito, naramdaman ni Yang Yiyu na hindi ito imposible. Napakaraming kwento sa pagitan ni Qin Shi Huang at Lu Buwei na dapat ikwento. Ayon sa records of the Grand Historian, si Lu Buwei, ang punong ministro ng dinastiyang Qin, ay orihinal na isang mayamang tao sa lalawigan ng Nanhei. Gayunpaman, hindi siya nasisiyahan sa ganitong uri ng buhay na may malaking kapalaran. Siya ay ambisyoso at nagnanais ng maharlikang kapangyarihan. Kaya't nag-impake si Lu Buwei at pumunta sa kabisera ng Zhao State, HD, at maingat na binalak na ampunan si Yiren, ang apo ng hari ng Qin, na isang hostage sa Zhao State, sa pinapaboran na Lady Huayang. Nang maglaon, si Yiren ay ginawang koro ng prinsipe at pinalitan ng pangalan na Zichu. Nagbago ang estado ng Qin. Sunod-sunod na namatay sina Haring Zhao ng Qin at Haring Xiaowen ng Qin. Si Zichu ay umakyat sa trono ng Qin, at si Lu Buwei ay pinangalan ng punong ministro ng dinastiyang Qin, na may kapangyarihan sa pamahalaan at sa bansa. Nang maglaon, upang pagtibayin ang kanyang kapangyarihan, inialay ni Lu Buwei ang kanyang minamahal na asawang si Zhao Ji kay Zichu, na nagsilang kay Yingxing, ang unang emperador, at si Zhao Ji ang pinangalan ng reyna. May mga hindi opisyal na makasaysayang talaan na noong umakyat si Yingxing sa trono, inisip ni Lu Buwei na si Yingxing ay kanyang anak at hiniling kay Yingxing na tawagan siyang Zhongfo upang makamit ang layuning pangasiwaan ang mga usaping militar at pampulitika ng bansa, na maging pangalawa sa wala, na may kapangyarihan sa hukuman at bansa, at takpan ang kalangitan gamit ang isang kamay. Sa madaling salita, maraming tsismis tungkol kay Lu Buwei at Qin Shi Huang. Hindi naman importante kung mag-ama sila, pero posibleng close sila. Ngayon, tila napakaganda ng hula ni Yang Yiyan na malaki ang posibilidad na magkaroon ng master-disciple relationship si Lu Buwei at ang emperador. Ayon sa pag-uusap nila ni Lu Changqiu at Lu Buwei, si Lu Changqiu ay hindi mula sa mundo ng bundok at dagat, ngunit mula sa mas malawak na mundo ng paglilinang. Ayon kay Lu Zuoxi, ang unang emperador ay mula sa mundo ng bundok at dagat, at ang kanyang antas ay higit sa isang antas na mas mababa kaysa kay Lu Changqiu. Lu Changqiu at Lu Buwei ay may malalim na paglilinang, kaya lubos na posible na tanggapin nila ang unang emperador bilang isang disipulo. Dahil may iisang layunin ang dalawa, pareho nilang gustong hanapin ang libingan ng Diyos, kaya natama nila ito. Ang unang emperador ay may kakayahang pamahalaan ng isang malaking bansa, at tinulungan siya ni Lu Buwei na pag-isahin ang siyam na estado at pakilyusan ang kapangyarihan ng isang bansa upang mahanap ang libingan ng Diyos. Ang unang emperador ay may kapangyarihan ng Shanghai Realm sa likod niya, kaya maaaring gumamit sina Lu Changqiu at Lu Buwei ng ilang paraan upang ibalik ang Shanghai Realm sa likod niya laban sa unang emperador. Ayaw ni Lu Changqiu na masangkot ang sinuman sa God's Tomb Garden, na nakikita ni Yang Yiyan noong huling beses niya itong nakilala. Matapos mahanap ang God's Tomb Garden, malamang na gusto pa ni Lu Changqiu na sipain ang unang emperador, ngunit napansin siya ng unang emperador, at ang master at apprentice ay muling nagkalaban, kaya naman nagngangalit ang unang emperor at ibinuka ang kanyang bibig sa galit nang marinig niyang pinag-uusapan ni Yang Yiyan si Lu Buwei. Ang mga haka-haka na ito ay lahat ay batay sa posibilidad na maitatag. Paanong ang unang emperador, na matatawag na pinakadakilang emperador sa kasaysayan ng Kyushu, ay isang taong madaling lokohin? Maaaring napansin niya na gustong sipain siya ni Lu Buwei o Lu Changqiu sa isang tabi at mag-enjoy sa God's Tomb Garden ng mag-isa, ngunit nag-iwan siya ng trick sa kanyang isipan, at hindi lang binigyan ng pagkakataon ng mga puwersa ng Shanghai Realm at Lu Changqiu na makisali sa God's Tomb Garden. Anyway, pinagkadalubhasaan ng unang emperador ang sikretong paraan ng pagpasok sa God's Tomb Garden. Pagkatapos magtago dito, kahit na si Lu Changqiu o ang mga tao sa Shanghai Realm, sila ay magiging bulag. Ito ang dahilan kung bakit alam ni Lu Changqiu kung nasaan ang God Cemetery, ngunit hindi ito makapasok, at gumagala sa labas ng God Cemetery na naghahanap ng paraan upang makapasok sa God Cemetery. Ngayon ay tila pagkatapos ng 1,000 taon, sina Lu Changqiu at Lu Buwei sa wakas ay nasira ang daan upang makapasok sa God Cemetery at tumuntong sa God Cemetery. Kabanata 839, ang hininga ng kamatayan. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, naantig si Yang Yiyan at pansamantalang ngumiti, dapat ba kitang tawaging kuya ko? Nagbago ang aura ng kaluluwa ng unang emperador. Matagal niyang tinitigan si Yang Yiyan nang walang sinasabi, ngunit 100% sigurado si Yang Yiyan na ang unang emperador at si Lu Changqiu ay may master-disciple na relasyon.
Pagkaraan ng ilang sandali, ang marka ng kaluluwa ng unang emperador ay nagsabi, kahit na ikaw at ako ay parehong mga disipulo ng matandang immortal na iyon, alam mo rin na ang matandang magnanakaw na si Lu ay hindi magandang bagay. Paano kung gumawa tayo ng deal? Sa oras na ito, tinawag ka at ako ng marka ng kaluluwa ng unang emperador, at nagsimulang makipag-usap kay Yang Yian at gumawa ng deal. Napangiti si Yang Yian sa kanyang puso. Anyway, ikaw ang nag-isip na ang kapatid ko ay ang iyong kapatid na junior. Hindi ko sinabi iyon mula umpisa hanggang wakas. Gayunpaman, alam din ni Yang Yian na ang mga salita ng unang emperador ay dapat na hindi mapagkakatiwalaan. Anuman ang relasyon nila ni Lu Changqiu, pinaniwalaan lamang ni Yang Yian ang kanyang sarili at ang mga taong pinakamalapit sa kanyang puso. Ngayon ay gusto niyang subukang ayusin ang mga bagay-bagay para may malaman tungkol sa God's Cemetery, at gusto niyang marinig kung anong uri ng deal ang gustong gawin ng Emperor's Soul Mark. Anong deal? Mahinahong tanong ni Yang Yiu. Ang kaluluwa ng emperador ay nagsabi, huwag ipaalam sa mga tao sa bundok at karagatan kung nasaan ang sementeryo ng Diyos. Sino ang nasa Mountain and Sea Realm? Tanong ni Yang Yiu na may iniisip. Ice and Snow Palace, Yin Yang Sect, Butian Palace, Xiaoyao Palace. Sinabi ng emperador nang walang pag-aalinlangan na narinig ni Yang Yiu ang tungkol sa tatlong sekta. Lahat ng tatlong sekta ay may kinalaman kay Yang Yiu. Ang Ice and Snow Palace ay kailangan para kay Yang Yiu. Nang makuha niya ang mana mula kay Si Kung Yuan sa kuweba ng Hao Dudo sa kanyang bayan, ipinangako niya kay Si Kung Yuan na pupunta siya sa Ice and Snow Palace para maghanap ng taong magpapaabot ng mensahe. Ang Yin Yang Sect ay ang pag-alit na puwersa ni Yang Yiu sa Mountain and Sea Realm. Sikat na sikat ang Butian Palace sa Mountain and Sea Realm. Nang pumunta siya sa Luofu Mountain kasama si Ye Wuxan, nakilala niya ang walang kamatayang Xiao Tangtang mula sa Butian Palace. Ang huling Xiaoyao Palace ay ang sekta na kinabibilangan ng magkapatid na Lu sa Mountain and Sea Realm, at si Lu Zuoxi ay tila ang Palace Master ng Xiaoyao Palace. Ang ekspresyon ng unang emperador ay tila takot na takot sa apat na sekta, na dapat ay kapangyarihan ng unang emperador sa kabundukan at kaharian ng dagat. Gayunpaman, alam ni Yang Yiu na pagkatapos ng libu-libong taon, marahil ang apat na pangunahing puwersa na binanggit ng emperador ay napakalakas noong panahong iyon, ngunit tiyak na hindi sila masyadong mahusay ngayon. At least alam niya na hindi masyadong maganda ang Xiaoyao Palace kung saan matatagpuan ang Lu Zuoxi. Kung talagang ganoon kalakas ito, imposible para kay Lu Zuoxi, isang jindan sa nakaraan, na maging Palace Master ng isang palasyo. Sa apat na pangunahing puwersang ito, sa kasalukuyan ay alam lamang ni Yang Yiu na ang palasyo ng Batian ay napakalakas sa Mountain at Sea Realm, na sinusundan ng Yin Yang Sect. Tulad ng para sa Ice and Snow Palace, hindi pa niya narinig ang tungkol dito, at ang Xiaoyao Palace ay pareho. Masasabing umiiral pa rin ang dalawang sekta na ito. Siyempre, posible rin na nakatago ang mga puwersang ito, o ang mga chismis na ang mga makapangyarihan sa Mountain at Sea Realm ay nasa out-of-body level lang ay mga alingaw lang, at may mas makapangyarihan na ayaw lang lumabas. Hindi ko maintindihan kung bakit takot na takot ang unang emperador sa mga sektang ito, pagkatapos ng maraming taon. Gayunpaman, ang kondisyong ito ay ganap na makakamit para sa kanya, at hindi niya ikakalat ang balita sa lahat ng dako. Una, nagkasundo na sila ni Lu Changqiu na itago ang sekreto ng Godstone Garden, at pangalawa, kung sasabihin niya sa iba ang tungkol sa Godstone Garden, magdudulot lang ito ng kaguluhan para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Yang Yiu at sinabing, kung itatago ko ang sekreto at hindi sasabihin kahit kanino, anong mga benepisyo ang makukuha ko? Maaari kong sabihin sa iyo ang lihim na paraan upang makapasok sa Godstone Garden, at magbigay din ng daanan na maaaring direktang pumunta mula sa Dokkan City hanggang sa Mountain and Sea Realm, isang daanan na ako lang ang nakakaalam. Sabi ng unang emperador. Kinaikit ni Yang Yiu ang kanyang mga mata, okay, pangako. Kailangan mong magmura. Sinabi ng unang emperador kay Yang Yiu na malapit ang kanyang kaluluwa sa kanya. Ako, Yang Yiu, ay sumusumpa sa langit na hindi ko ihahayag ang lokasyon ng Godstone Garden sa sinuman mula sa apat na pangunahing puwersa ng Ice and Snow Palace, ang Butian Palace, ang Xiaoyao Palace, at ang Yin Yang Sect. Ang sinumang gumawa nito ay parurusahan ng langit at lupa. Pagkatapos ay idinagdag niya sa kanyang puso, alam nila ito sa kanilang sarili at wala itong kinalaman sa akin. Sa oras na ito, sinabi ng emperador, ang lihim na paraan para makapasok sa Godstone Garden ay nasa God's Tombstone. Ang mga rune na iyon ay ang lihim na formula, ngunit kailangan mong makabisado ang mga patakaran. Ang mga rune sa God's Tombstone ay nagbabago anumang oras at kahit saan, kaya hindi ka makakapasok kung hindi mo naiintindihan ang mga patakaran. Kinailangan ng matandang magnanakaw na si Lu ng libu-libong taon para makrack ito. Sasabihin ko ngayon sa iyo ang mga tuntunin ng pagpapatakbo ng lapida ng Diyos.
Upang makapasok sa God's Tomb Garden, kailangan mong gamitin ang kapangyarihan ng kaluluwa upang i-activate ang mga rune dito, at pagkatapos ay i-reverse ayon sa posisyon ng 9 palaces. Tandaan na maaari lamang itong gawin sa full moon night ng bawat buwan. Kung tungkol sa daanan ng hangganan ng bundok at dagat sa Dokkan City, ito ay nasa palasyo. Ito ay sinusuportahan ng kapangyarihan ng Earth Demon kapag ito ay nasa hustong gulang na. Tulad ng para sa pagbubukas ng proteksyon na porma sayon, maaari kang mag-teleport anumang oras, at ito ay isang two-way transmission. Iyon lang ba? Tanong ni Yang Yiyo. Sa kanyang pangunawa, palagi niyang nararamdaman na ang mga salita ng unang emperador ay kalahating totoo at kalahating mali. Natural, hindi siya lubos na maniniwala dito at babalik para i-verify ito. Tapos na, sabi ng kaluluwa ng unang emperador. Pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at sinabing, iniisip mo ba kung may nakalimutan ka ba tungkol sa God's Cemetery na hindi mo sinabi sa akin? Hindi, yun lang. Bahagyang kumislap ang mga mata ng unang emperador. Haha, kung ganoon. Tapos mawawala ka. Pagkatapos sabihin iyon, hinimok ni Yang Yiyan si Yang Shen na buksan ang kanyang bibig at lunukan ang huling bakas ng kaluluwa ng unang emperador. Ikaw, bastard, sinabi ko na sa iyo, bakit mo pa nilalamon ang aking Diyos? Ang huling salita ng kaluluwa ay pumasok sa tiyan ni Yang Shen ni Yang Yiyan nang walang sinasabi. Tingin mo bobo ako. Hinayaan ng kaluluwa ng nakahigang baka na Mad-Ulash na may isang kuya na nagbabantay sa sementeryo ng Diyos. Ikaw, isang malungkot na tao, ay hindi sinabi sa akin ang pinakamalaking banta. Hindi mo ba ako sinusubukang dein? Bumulong si Yang Yiyan, at pagkatapos ay gumalaw ang kanyang puso, at ang Yuan Shen ay lumabas sa core formation ng Golden Man Puppet. Ito. Nahulog muli 10 metro ang layo mula sa lapida ng Diyos. Sa oras na ito, ang 12 Golden Man Puppet sa paligid ay pawang hindi gumagalaw, at ganap na naging 12 metal na lalaki. Gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, ang 12 Golden Man Puppet ay inilagay sa espasyo ng Chen Kun Pot ni Yang Yiyan ng nakangiti. Ang Chen Kun Pot ay isang mahiwagang kayamanan sa mundo. Ito ay tila isinama sa braso ni Yang Yiyan, ngunit sa katunayan, ang kayamanang ito ay malalim sa kaluluwa. Ito ay hindi lamang mababaw na nakakabit sa katawan. Kahit na mawala ang katawan ni Yang Yiyan isang araw, hanggat ang kanyang kaluluwa ay immortal, ang Chen Kun Pot ay mananatili pa rin. Bagamat hindi siya nakapasok sa God's Cemetery, kumita siya ng malaki sa pagkuha ng 12 gintong puppet. Higit sa lahat, ang soul power ng Yin at Yang Gods ay tumaas ng husto sa pagkakataong ito. Ngayong pinagsama na niya ang Yin at Yang Gods, malabo niyang nakikita ang outline ng kanyang facial features. Ang mga Diyos ng Yin at Yang ay dating lumilitaw bilang mga multo ng tao. Ang Yin God ay lumamo ng maraming ghost na sundalo at general, at ang Yang God ay lumamo ng 12 hibla ng soul mark ng unang emperador sa 12 gintong pepe, kaya tumaas ang kapangyarihan ng kanyang mga Yin at Yang Gods. Kitang-kita niya ito. Matapos ilagay ang 12 gintong pepe, si Yang Yiyan ay nasa mabuting kalagayan at tumangala upang pagmasdan muli ang mga rune sa lapida ng Diyos. Paglabas niya, alam niyang may 3 malalaking rune na may nakasulat na, God's Tomb Garden. Hindi niya nakilala ang alinman sa iba pang maliliit na rune. Ayon sa marka ng kaluluwa ng unang emperador, ang maliliit na rune na ito sa libingan ng Diyos ay ang lihim na paraan upang makapasok sa libingan ng Diyos. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, ayon sa paraan ng pagbaligtad sa siyam na palasyo, ang kaluluwa ay dapat gamitin upang buhayin ang mga ito, at ang portal ng libingan ng Diyos ay mabubuksan sa pumasok. Hinatulan ni Yang Yiyo na ang unang emperador ay malamang nakalahating tapat. Hindi niya ito susubukan ngayon, at hindi siya nang ahas na makipagsapalaran. Kahit na totoo ang sinabi ng kaluluwa ng unang emperador at mabuksan niya ang libingan ng Diyos para makapasok, hindi siya papasok. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa loob? Kung pumasok siya at hindi makalabas, iiyak siya ng bulag. Bukod dito, tinatawag itong libingan ng Diyos, at may sementeryo sa loob. Dapat mayroong malaking panganib. Hindi siya madaling makipagsapalaran. Ngayon lang niya ito pinag-aaralan, at darating siya para tuklasin ito kapag bumuti ang kanyang lakas sa hinaharap. Sa pamamagitan ng mentality ng pananaliksik, hakbang-hakbang na naglakad si Yang Yiyo patungo sa libingan ng Diyos. 1 hakbang, 2 hakbang. Nang si Yang Yiyo ay 3 metro ang layo mula sa libingan ng Diyos, may kakaibang nangyari bigla. Ungol. Isang nakakabinging dagandong ang nagmula sa lapida ng Diyos. Pakiramdam niya ay malakas na ang kanyang kaluluwa ngayon, ngunit pagkatapos ng dagandong na ito, naramdaman niyang tumindig ang kanyang mga balahibo at nalaglag ang kanyang kaluluwa. Bahagyang lumabo ang kanyang kamalayan, at ang kanyang kaluluwa ay parang tinusok ng libu-libong espada. Hindi napigilan ni Yang Yiyo na mapasigaw, "Ah!" Ang mga rune sa lapida ng Diyos sa kanyang paningin ay nakasisilaw at maliwanag, at ito ay isang nilalang na may mga sungay ng dragon sa kanyang ulo,
ulo ng dragon at mga balbas ng dragon, at isang berdeng kinang sa buong katawan nito. Sa sumunod na sandali, naramdaman ng kaluluwa ni Yang Yiyo na ang kanyang dibdib ay natama ng malaking bato at nahulog sa lupa, at ang kanyang katawan ay parang bundok. Sa kawalan ng ulirat, nalaman niyang may malaking kuko ang tumutuntong sa kanyang katawan, o sa kanyang kaluluwa. Kailan nakita niya ang nilalang na ito, dalawang salita ang pumasok sa isip ni Yang Yiyo sa unang pagkakataon kilin. Sa sandaling ito, nanginginig ang kaluluwa ni Yang Yiyo, at bumalot sa kanya ang hindi pa nagagawang hininga ng kamatayan. Kabanata 840, Paglikha ng Universo. Ito ay ang kilin, sigurado. Hindi kailanman naisip ni Yang Yiyan na mayroong isang kataas-taasang nilalang na nagbabantay dito. Dapat ay ang nakatatandang kapatid na lalaki na binanggit ng kaluluwa ng nakahigang baka. Pero kahit anong mangyari, pakiramdam niya ay mamamatay na siya sa sandaling ito. Dahil natapakan ng mga kuko ng banal na hayop na ito na si Kilin, ang aura na napakalakas na walang limitasyon sa kanya ang bumalot sa kanyang puso, at wala siyang kapangyarihang lumaban. Nadama ni Yang Yiyan na kahit na magbigay ng kaunting puwersa ang Kilin, ang kanyang kaluluwa ay madudurog. Ang biglaang pagbabago ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang reaksyon o oras ng pagtugon. Ngayon isipin mo, kahit alam niyang may kilin sa lapida ng Diyos, hindi niya ito kakayanin. Bagamat ang maalamat na hayop na ito ay hindi pa nakita noon, nakita na ito ni Yang Yiyan sa mga class eco ng cultivation inheritance ng kanyang master na si Yun Changxi, at makumpirma na ito ay isang kilin. Tulad ng Soul of the Lying Cow dati, ang kilin na nasa harap niya ay nasa estado din ng soul, ngunit ito ay maraming beses na mas malakas kaysa sa Lying Cow. Siya na rin ngayon ang kanyang kaluluwa sa kaharian ng out of body, ngunit hindi niya kayang labanan ang kahit kaunti sa harap ng banal na hayop na ito. Masyadong makapangyarihan. Nadama ni Yuan Shen na maaari siyang mawala anumang oras. Ang hindi pa nagagawang hininga ng kamatayan ay bumalot kay Yang Yiyo na ikinagulat niya. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit natagpuan ni Lu Changqiu ang God Cemetery sa loob ng libu-libong taon, ngunit hindi siya pumasok. Hindi nabasag ni Lu Changqiu ang lihim na paraan para makapasok sa God Cemetery, ngunit tila hinarangan siya ng banal na hayop na ito na si Kilin. Sa napakalakas na nilalang na nagbabantay sa gate ng God Cemetery, normal lang para kay Lu Changqiu na hindi makapasok. At sa pagkakataong ito ay nakapasok na si Lu Changqiu, sa tingin ko ay nakahanap siya ng paraan para sugpuin si Kilin, o nakipagkasundo kay Kilin. Tungkol naman sa nakahigang baka na nagbabantay sa kaguluhan sa labas ng mundo, sa tingin ko ay toyo lang iyon. Sa oras na ito, blanko ang kamalayan ni Yang Yiyo, at mayroon lamang isang pangungusap mamamatay ang aking kaibigan. Ungol. Ibinuka ni Kilin ang kanyang dagwang bibig na may mahabang dagandong, at biglang nilamon si Yang Yiyo. Mamamatay na ba ako? Pumikit si Yang Yiyo bilang pagbibitiw. Pagharap sa makapangyarihang si Kilin, ni hindi niya maisip na lumaban. Wala siyang kapangyarihan kahit na gusto niyang lumaban. Sa sandaling ito, hindi makagalaw ang kanyang kaluluwa. Nakatingin lang siya sa paglunok ni Kilin sa kanya. Ganti. Masaya niyang nilalamon ang marka ng kaluluwa ng unang emperador noong nakaraan, at malapit na siyang lumunin sa susunod na sandali. Gayunpaman, ang mga himala ay madalas na nangyayari sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling naisip ni Yang Yiyo na siya ay lalamunan ng Kilin, may biglang dagandong sa kailaliman ng kanyang dagat ng kamalayan, at pagkatapos ang buong kaluluwa ay nagsimulang magbuga ng nakakapasong init, at isang pamilyar at walang kapantay na kapangyarihan ang lumabas mula sa kanya. Pagkatapos ay agad na natuwa si Yang Yiyo. Narinig ko lang ang Kilin na nagpakawala ng isang nakakatakot na dagandong, at pagkatapos ay nakakita ako ng berdeng ilaw sa Kilin, na direktang pumasok sa kaluluwa ni Yang Yiyo na parang mga bituin. Pagkatapos ay mabilis na umatras ang Kilin sa takot, at direktang bumalik sa lapida ng Diyos na may isang whoosh. Isang boses ng pagdududa ang lumabas, swerte. Shen Kun. Nang bumagsak ang boses ng Kilin, tumakas na siya sa lapida ng Diyos, at mukhang nakatagpo siya ng multo. Tila sa pamamagitan lamang ng pagtatago sa lapida ng Diyos ay pakiramdam ng Kilin na ligtas. Ngunit si Yang Yiyan ay puno ng kakaiba. Matapos siyang matigilan, sa wakas ay naunawaan na niya ang nangyayari. Mula sa kanyang buong katawan, mula sa loob hanggang sa labas, mayroon lamang isang bagay na maaaring maging labis na takot kay Kilin, at walang alinlangan na ikaw ang Chen Kun Pot. Matapos tumakas ang Kilin pabalik sa God's Tombstone, gumawa din siya ng nagdududang tunog, fortune. Shen Kun. Ipinapakita nito na tila nakilala ng Kilin ang pinagmula ng Chen Kun Pot. Nagulat ito kay Yang Yiyan. Anong uri ng kayamanan ang Chen Kun Pot? Anong antas ng pag-iral ito? Hindi pa banggitin si Yang Yiyan, ang nominal na may-ari, maging ang kanyang amo na si Yun Changxi, na ang kaluluwa ay palaging nasa Chen Kun Pot, ay hindi alam ang pinagmulan ng Chen Kun Pot. Ngunit ngayon, isang unicorn ang lumabas mula sa misteryosong lapida na ito at tinawag ang pangalan ng lumikha ng universo.
Kaya, maaaring ang universe pot ay nauugnay sa unicorn o sa cemetery of the gods. Si Yang Yian ay puno rin ng pagdududa. Ngayon lang parang ang universe pot na nakatago sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa ay nakaharap sa paglunok at pagsabog ng unicorn upang protektahan ang amo nito. Pamilyar na pamilyar si Yang Yian sa backlash ng universe pot sa isang iglap, at malinaw din niyang naramdaman ang ginawa ng universe pot sa unicorn. Ang instant na pagbaligtad ay parang ang universe pot na pinupunit ang isang malaking piraso ng karne mula sa kaluluwa ng unicorn, at hindi pa rin ito nasisiyahan. Alam ni Yang Yian na ang pakiramdam na ito ay ang paglunok ng universe pot. Sayang lang at nakatakas ang unicorn. Ito rin ang unang pagkakataon na nakatagpo ni Yang Yian ang isang buhay na nilalang na maaaring tumakas mula sa universe pot. Ang universe pot ay nag-upgrade at lumunok ng ilang beses, at hindi mahalaga kung ito ay isang buhay na bagay o isang patay na bagay, hindi ito nakatakas mula sa bibig ng universe pot. Nakumpirma na ito nang lamunin nito ang espiritu ng Luofu Mountain. Ang unicorn ang una. Ipinapakita rin ito mula sa isa pang pananaw na ang unicorn ay hindi pangkaraniwan. Si Yang Yian ay bumalik sa kanyang katinoan at tumingin sa nakakatakot na multo ng kilin sa God's Tombstone na may mga kumikislap na rune. Palihim niyang sinabi na sayang naman. Sa oras na ito, hindi siya nang ahas na lumapit sa lapida ng Diyos. Ito ay masyadong kakaiba. May isang kilin na napakalakas na lampas sa kanyang imahinasyon sa bawat lapida. Sino ang nakakaalam kung ano ang eksena sa loob ng God's Tombstone? Dahan-dahan siyang umatras palayo sa lapida ng Diyos. Sa oras na ito, muling nagsalita ang kilin sa lapida ng Diyos, hindi mabilang na taon na ang lumipas, at hindi ko inaasahan na sa wakas ay ipanganganak ka. Huling beses, inilibing mo ang Diyos. Sino ang ililibing mo sa pagkakataong ito? Nakikinig sa kilin sa lapida ng Diyos, tahimik na tumayo si Yang Yiyo. Talagang napaka-curious niya ngayon, at puno ng pagkabigla ang kanyang puso. Ang mga salita ng kilin ay talagang nakakagulat. Inilibing ang Diyos sa huling pagkakataon. Sino ang ililibing mo this time? Hindi inakala ni Yang Yiyo na ang kausap ni Kilin ay nakikipag-usap sa kanya, ngunit sa tiyankunpot sa kanyang katawan. Sa oras na ito, nais ding marinig ni Yang Yiyo kung magsasalita ang tiyankunpot. Anong uri ng pag-iral ang tiyankunpot? Kung anong background meron ito, etc. Sobrang curious talaga para sa kanya. Sa kasamaang palad. Pagkaraan ng ilang sandali, walang nangyari. Matapos mag-backfire ang tiyankunpot at takutin ang Kilin, nawala ito, na parang hindi kailanman lumitaw. Kung hindi dahil sa anino ng kilin sa lapida ng Diyos, iisipin ni Yang Yiyo na ito ay isang ilusyon. Kasabay nito, nagsisirin siya na hindi nilamon ng tiyankunpot ang kilin. Kung nilamon ng tiyankunpot ang kilin, maaaring may mga pagbabago sa tiyankunpot, at maaaring nagising si Master Yun Changxi. Sa kasamaang palad, walang kung sa mundo. Sa pagharap sa mga salita ni Kilin, ang tiyankunpot ay hindi gumagalaw. Bagamat nakakalungkot, kahit papaano ay kinumpirma ni Yang Yiyo ang isang bagay, na dapat mayroong koneksyon sa pagitan ng tiyankunpot at ng kilin o ang God's Cemetery. Kalimutan mo na, anak, umalis ka na. Ang sementeryo ng Diyos ay hindi isang bagay na maaari mong salihan ngayon. Siguro, may sariling arrangement ang taong iyon. Kung magsisikap ka sa pagsasanay, magkakaroon ng yugto para sa iyo sa hinaharap. Ang mga salita ng kilin ay nagmula sa God's Tombstone, at pagkatapos ay nawala ang anino ng kilin, at ang mga rune sa buong God's Tombstone ay nawala din. Kung titingnan ito, ang lapida ng Diyos ay isang ordinaryong tapyas lamang ng bato, na walang kaunting misteryo. Sa pagkakataong ito, naunawaan ni Yang Yiyo na ang pangungusap na ito ay sinabi ni Kilin sa kanya. Hindi man sabihin ni Kilin, handa siyang umalis. Ito ay sobrang nakakatakot. Sa sandaling ito, naramdaman niya na kapag nakaharap sa Kilin, hanggat bahagyang ginalaw ng kabilang partido ang kanyang daliri, lilipad ang kanyang kaluluwa. Ang mga bantay pinto ng isang God's Cemetery ay pawang Kilin, at lahat sila ay may napakalakas na lakas, kaya ano pa ang iiral sa God's Cemetery? Hindi naglakas loob si Yang Yian na isipin ito. Umalis ka na lang, paano ang unang emperador, sina Lu Changqiu at Lu Buwei, pumunta sa impyerno, hinding-hindi siya pupunta sa lugar na ito. Sa matinding pagdududa, umalis si Yang Yian nang walang pag-aalinlangan. Nasaksihan din niya ang pagkakaroon ng makapangyarihang mga nilalang sa mundong ito, at determinado ang kanyang puso na magsikap na magsanay. Ngayon, sa ilalim ng pang-aapi ni Kilin, naramdaman niya na hindi siya isang langgam. Bilang isang magsasaka na hinahabol ang lakas ng paglilinang nitong tiyan, ito ang pinakapangunahing hangarin. Naisip ko sa aking puso na balang araw maaabot ko rin ang rurok ng paglilinang, magkabalikat kay Kilin at malalampasan ko ang Kilin. Pagkalabas ng Tianmen, huminga ng malalim si Yang Yian. Kahit na ang sementeryo ng Diyos ay hindi makagambala, at hindi siya nang ahas na makialam o sumilip, ngunit ang bagay na sinabi ng unang emperador na mayroong daanan ng bundok dagat sa palasyo ng Dokkan City,
kailangan pa rin niyang pag-aralan ito. Pagkatapos ng lahat, kapag aalis at babalik sa hinaharap, isang daanan sa hangganan ng bundok dagat ang kailangan. Bagamat may isa sa disyerto ngayon, sinabi sa kanya ni Levi Changkyu ang isang malaking bagay, ngunit para sa kaligtasan ng lupa, dapat niyang sirain ang daanan ng disyerto. Para naman sa passage na sinabi sa kanya ni Levi Changkyu, naiwan ito para kay Wang Zongren at sa iba pa. Kung may pagbabago sa hinaharap, magiging mahirap kung hindi sila makakabalik. Kaya't kung talagang mayroon ang Dokkan City, ito ay isang magandang bagay para kay Yang Yiu, at handa siyang pumunta at makita ito. Pagkalabas pa lang, si Meng Tian na nakasuot ng silver white armor ay lumitaw 100 metro ang layo mula sa Tianmen. Lumapit si Yang Yiu at nakita ang 2 librong kawayan sa mga kamay ni Meng Tian. Agad siyang natuwa. Signature iyon ng idol niya. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.